Tawag po natin sa kanya, siya yung kapitan ng online marketing sa Global. The captain of online marketing. Wait, ito. Yung number 1 na tanong. Ito kasi mga tanong ito, kinuha namin ko sa mga Facebook na katanungan para hindi na tayo. Number 1, paano ka nagsimula sa online marketing? Okay. Good morning! Sa mga kababayan po natin dyan, sa mga nanonood po ngayon, live po tayo, good morning po. Okay. Paano po ako nagsimula sa online marketing? Okay. Katulad nyo rin po ako before, nagsimula rin po sa business, nitong networking. Isa rin po akong new blood. Kumbaga, baguhan po ako sa networking. Tama po. Nagsimula po ako nito kasi offline akong sipag ko talaga, sobrang sipag, grabe. Isang araw, yung upline ko si Doc Arthur, andyan ba si Doc Arthur? Wala. Okay. Okay. Ayan. So, ayun. Nagbibilang ng pera. Nagbibilang ng pera. Ayan. So, araw-araw, nagre-recruit ako. Lagi akong nai-Indian. Laging nare-reject. Yung isang beses pa, hindi ko talaga makakalimutan yun. May guest ako 2 mag-asawa. Lagi ko itong nakukwento. Sa kalagitnaan ng seminar, nagpaalam, mag-CR. Hanggang ngayon, hindi na bumalik. Iwan ko kung saan na napunta. Na-plus na sa Inidoro, pare. Siguro po. Ayun. So, napaisip ako. Masipag ko na mag-recruit. Ano pa bang dapat gawin? Ano pa bang may sistema na dapat gawin? Buti na lang, sobrang sipag ko. Araw-araw pupunta ako ng office kahit wala akong invites. May isang tao ako nakita. Isang tao ring maliit. Pero mas gwapo na ako konti. Okay. Okay. Pangalanan ko po siya kasi siya po yung nagturo sa akin sa online marketing. Okay, tawag po namin sa kanya. Thank you po, Mentor Marlon Hembra. Pala pa natin si palakpakan po natin yan. Okay. Sa sistema po na tinuro niya, everyday kasi nakikita ko siya naghahakot ng global package. Sabi ko, ano po bang ginagawa mo? Ba't lagi kang ganyan? Dami mong hakot. Ako ang sipag-sipag ko naman, wala man lang may nagjo-join. Lagi akong nai-Indian, laging nare-reject. Ganun ba talaga dito sa networking? Sabi niya, bro, tuturuan kita. May sistema, paano gawin? May Facebook ka ba? Sabi ko po, yung Facebook ko nga, ginagamit ko doon, panliligaw, etc. Doon, ginagamit ko, sabi niya. Ngayon, mag-build ka ng grupo, tuturuan kita. Yung good news po. So, nag-train po kami siguro mga 2 months kasi part-time pa lang ako noon, nag-schedule kami ng training. Hanggang sa nakuha po natin yung sistema. Yung sistema na yan, yun po, doon ko na-hit yung first million ko sa AIM Global. Okay? So, good news po noon, ang kagandahan po ng grupo natin na UEI, sinishare po natin yan yung sistema. Every Monday po, meron po tayo training na ginagawa, McDo El Pueblo, 8 p.m. Okay, Monday. Ayan. Monday po. So, wala tong patid. Wala po. So, 4 times a month, gano'n. First Monday, second Monday, third Monday of the month, module 1 po yan. Okay. Then, fourth Monday of the month or last Monday of the month, module 2. Keeping naman po yun. Saan to? Sa McDo El Pueblo. So, sa mga hindi po nakakalam ng McDo El Pueblo, dyan lang. Saan ba? Ako, di ko masyadong kabisado eh. Dyan lang. Itanong nyo na lang po. Hindi, kasi maraming first time na makakapanood nito. Saan yung McDo El Pueblo? Kung taga Laguna siya, taga Cavite. So, mas maganda. Malapit siya sa Mega Mall. Pag nasa may Mega... Dadaanan. Ganun. basta pag nasa Mega Mall po kayo, pwede ipagtanong doon kung saan yung McDo El Pueblo. Talagang doon eh, no? Okay. Ayan, thank you po. Yun lang. So, ano nyo po abangan nyo si Captain Sunny Boy sa McDo El Pueblo every Monday. Talagang nag-plug, you know? Oo. Libre ba ito, boss? Libre? Ay, may bayad po. May bayad. 150 kakainin naman po nila yun. So yung 150 pagkain lang. Pagkain. So ang turo, Free po yun. Free. okay, palaban natin, Sunny Boy. Alright. Kay Chris. Okay. Paano, tanong ko rin kayo sa'yo. Paano ka ba nag-online din? Nag-start ako batiin ko muna yung mga ACI tropang and trip sa iba-ibang bansa. At saka sa buong Pilipinas. So, live po to, live ngayon dito sa atin. Okay. By Justin TV. Wala na. Nagsimula ako ng online marketing kasi yung upline ni Captain Sunny, sabi na gano'n, na nakakapag-online na ba kayo? Sabi, online po, opo, nagpe-Facebook kami. Hindi, ibig sabihin yung nagre-recruit ba kayo online? Sabi na gano'n sa upline Bert. Meron kasi akong downline nagtuturo, kung yung iba, namimingwit, itong downline ko na to, naghahagis ng lambat. Sabi na ganun daw kalakas magpa-pay in sa online. Siyempre, na-curious ako, sino ba naman ang ayaw ng ganun? Tama ba? Kasi may nag-o-online, nagpe-Facebook pa isa-isa. Ito daw, pag nagpa-pay in,
50, 100. Sabi ko, gusto ko yan. Tama? Gusto niyo ba yun? Tapos, tama-tama, in-invite ni Upline BRC si Captain Sunny, nag-train sa amin. Nabaliw talaga kami. Kasi sabi namin, yung guy na experience niya na Indian, ganito, na-experience din namin. Samantalang sa online, pag nakita mong online, wala naman tanggi, kahit i-add mo lang doon, di ba? Wala naman tanggi. Kasi bakit? Naka-add ka na eh, di ba? Pag nag-leave, add mo uli, di ba? So, Kulit din, no? gano'n lang, di ba? Gano'n lang sa presentation. So, pinag-aralan namin. Doon lang, nakakatawa nga kasi nung nagsimula kami, hindi kailangan masyado magaling sa Facebook kasi hindi nga ako marunong mag-tag. Sabi nila, kailangan daw naka-highlights ko, itatag mo yung tao. Basta ako, type lang ng pangalan. Ganun pala yun, sabi ko, di ba? Kaya lang, kumita na kami kasi inaral namin yung online marketing. Yung Facebook marketing. Madali naman kasi aralin. Kailangan mo lang talagang gustuhin. Kailangan mong gustuhin. Tapos yun nga, nangyari sa amin, lumaki yung income namin bigla gamit yung Facebook marketing. Di ba? So sa ganun lang kami nagsimula. Kailangan mo Mabaliw lang talagang mag-adapt. Kailangan lang po talaga Kasi mag-adapt. sabi nga, ano daw to eh, Wave 5. Nandito ngayon Yun, tama, nandito Wave yung kaperahan ngayon sa online. Pag wala daw ang negosyo mo sa online, old school ang Old school. business mo. Welcome to Saka the business, hindi sabi ka nga. magiging global player. So pag sinabi hindi ka magiging global player, hindi ka talaga kita ng million a month. So lahat naman tayo gusto kumita ng 1 million a month, tama ba? So kailangan maging global player ka. Kailangan mo talaga mag-online. Kailangan mong pag-aralan online. So katulad ngayon, nandito kayo, yun yung pinaka-best ginawa nyo ngayong araw na to. So palapakan nyo naman. Pero mag-commercial lang ako. Para ang ganda ng audience natin. Pwede bang mag-selfie? Kasi Facebook din ako eh. Update to. Ayan. Kasi po, lagi kami nag-update. Ituturo namin sa inyo bakit natin ito ginagawa. Ano yung science nito. Ituturo ko sa inyo yung pinaka-explanation, yung katulad in-explain ko sa Sunny. Bakit kailangan ka nag-update lagi? Si Robert nga kanina, si RTD, sabi niya, ito na yung solusyon, mahina ako mag-direct. Isipin mo, top 5, mahina pa mag-direct. Ito pa sabi sa akin, ito na solusyon para yumaman ng todo. Sabi ko, grabe. Top 5 ka no. Bakit lalakas ako mag-direct? Ito na talaga ang solusyon. Ito na ang sagot. Kasi, di ba, nag-uumpisa na daw siya mag-online. Nag-uumpisa pa lang. Sabi ko, nag-uumpisa ka pa lang. yung 1 milyon mo isang buwan, yung milyon na kinikita mo, nag-uumpisa ka pa lang. Top 5 na, tsaka pa lang nagsisimula. Oo. Grabe, no? Sabi ko, sige, mag-uumpisa pa rin lang ako. Sige, mag-uumpisa ako. Ayan. Sama ko kayo. Kunwari talaga totoo. Sabihin na, hindi naman totoo. Wala nga kang guess. So, ayan. Ayan. So, okay po. Ikaw, Jay, paano ka nagsimula? Sige. Maraming akong tinatry, gaya na sinasabi ni Up Chris. Nag-online na, Friendster pa lang, nag-online na ako eh. Nag-invite na ako doon. Kaya lang, ang ginagawa ko doon, syempre, invite sa Friendster, in-offline ko, in-invite ko sa office. Kaya lang, yun pa rin ang chances. Marami pa rin Indians. So, yun, nagtatry ako. Tapos, na-meet namin, itong taong to, si Kapitan. Tinuro niya sa amin yung sistema na ganito pala yung dapat gawin. So, kumbaga, may mga iba silang doon, may mga ibang akong ginagawa na tinuro niya na hindi ko lang na-document. So siya, na-document niya lahat, nagawa niya ng sistema. So mas naging clear yung naging sistema. So, yun, although nakaka-direct, pero yung part na keeping, doon talaga, kaya Upline Sunny Boy ko talaga nakuha yun. Palapan natin Sunny Boy. Si Robert, online ko yung nakuha, di ba? Sa Friendster. Kasi nasa Algeria na yan eh. 1 taon may kalahati. Oo, talagang recruit lang. Bumigay. Nakuha ako. Ayun. So, dito tayo sa part 2. Okay, gusto mo ba explain natin yung science nung online? So, bakit tumatakbo siya? Bakit kailangan natin tong ginagawa natin na to? Bakit may tinatawag na video marketing? Bakit lagi kami nagsiselfie? Nag-update, pinapakita namin yung nangyayari sa office, nangyayari sa business. Happening right now. Happening right now. Kasi marami bang first timer dito? Kasi pwedeng some of you parang nababado yan. Kasi kultura natin ng Pilipino yung parang
Eh. Tama ba? Parang, hindi ko kayang gawin yan. Ayaw ko yan. Ganun tayo na, hindi mo alam bakit ayaw mo. Hindi mo alam bakit ayaw mo. Ayaw ko lang. Masyado ka lang conscious. Tama ba? Parang, ano sasabihin ng mga friend ko? Mga ganun, mga pa-social effect ng Pinoy, di ba? Ano sasabihin ng mga friends ko eh? You know, kasi kami, di ba, we don't do that things eh. Ang gano'n, di ba? English. English. Nag-English. Pare, mga ano kasi. Saka may bibigay kami sa inyong pattern. Bakit tatanggalin to, gagawin to. Ipinapakita dito, ano. So, may explain namin to lahat sa inyo. Yung science nung buong diskarte o paano tumatakbo ang online marketing. Yung tipong pag nag-online ka, happy-happy ka. Kasi alam mo yung purpose ng ginagawa mo. Yes. Tama po. Okay. Concept na. Okay. Dito na ako, siguro mag-jump na ako dito eh. Paano, sa katulad ng mga baguhan dito, paano ang unang gagawin para mag-start ng online? Anong unang gagawin? Sino sasagot nito? Ikaw na lang. Yung unang-una niyang gagawin. Aba, offliner ako. Sige, million daw ang kitaan dyan. Gusto ko mag-online. Anong una kong gagawin? Yung una mong gagawin, syempre, magkakaroon ka dapat ng gadget. Mag-online ka tama ba? Yung iba kasi may downline ako, nag-online, yung cellphone niya, 3310 pa. Sabi, bakit ka on and off? Sabi niya, apply na lang mo naman na nakiki-internet lang ako sa kapitbahay. Yung mga computer shop, ganun siya. Tapos, pangalawa, dapat, may internet ka na laging dala. Pocket wifi, etc. So, requirements Requirements talaga. May Dapat- isa rin kasi akong downline app. Ba't lagi kang on and off? Tanong ko sa kanya. Upline. Yung password kasi nung kapitbahay namin, yung wifi nila, pinalitan. Kaya noon offline ako. Nagnanakaw ng Oo, ganun. So dapat, online ka talaga lagi dito. Bawal offline dito. Yung on and off ka. Kasi yung Facebook mo dito, parang parang tindahan mo na laging may kakatok. Okay. Dapat online ka lagi. So, para ka magkakaroon ng tindahan, so, yun ang punan mo ngayon. Yes. Gadgets. Gadget saka internet lagi. Tapos, alam ko, dapat may Facebook. Yes. Gagawa ka ng Facebook. Facebook. Then, a-attend ka ng training. Okay. Saan So, ka attend? Sa sinabi ko kanina. kailangan may internet ka, may pocket wifi ka, may gadget Gadget ka. ka. May mga mura kasi ngayon eh. Mura lang. May mga 6,000, pwede na mag-internet. Mabilis lang. mga smartphones. Oo. Tapos, kailangan may Facebook account ka. Ngayon, pag may Facebook account ka naman, Jay, anong gagawin? Yun. So, good question. Oo. Yun. So, ganito lang gagawin nyo kabayan. Kailangan yung ayusin yung Facebook nyo na magmumukha siyang pang-business. So, actually may ginawa ang ACI na website. Pattern. Para at least guide nyo. So, mas madali nyo siyang, at least anytime, pwede nyo siyang ma-access. Okay. So, ito. Line ready ba? Ayan. Yan. Yun. So, how to do business online. Ito, pag-uusapan din mamaya to natin ha. Maganda to eh. Yeah. So, it's lang to. Simple lang. Siyempre, nag-offline ka. Basic pag offline ka, di ba, dapat, ang tawag doon, magmukha kang pogi, mukha kang maganda. Tama? Medyo magastos. Tama? Kailangan mo may magandang damit, magandang sapatos, so medyo magastos. Sa online, kagandahan dito, hindi mo kailangan gumastos ng ganon. Kung habang nag-umpisa ka, kailangan mo lang pagandahin yung Facebook mo. Kailangan mo lang punta ka sa isang RT, pwedeng Photo sa studio. studio. Oo. O kaya ipa-photoshop mo na lang. Ako, ang Photoshop gwapo na lang. ko kasi ang kikinis ko po Tama, kasi tama. pinotoshop lang po yan sa personal. Naku, bungkal-bungkal yung mukha Sa Photoshop kasi may lipo din app, di ba? ko. Nalalay po Lipo. rin. pwede din. So, Hindi na lahat kailangan doon- si Belo sa online. Yes. Artist Pati na lang. sila kalayan, wala eh. But ang pinaka-website na ito, www.aciplanning.weebly.com. Ibibigay natin mamaya Yes po. para makopya nila. So, nandyan lahat kung paano umpisahan ng Facebook. Basic na basic lang. Paano mo gawan. Tapos may mga security, something. Para at least maprotektahan mo yung timeline mo. Yan. So, basic na basic. And kagandahan dito, pag naayos mo ang Facebook mo, actually, yung prospecting na part, madali. Kasi maayos yung Facebook mo, madali magtiwala, madali mag-trust yung pinaprospect mo. And minsan,
sila na mismo lumalapit. Ganon kaganda ang online marketing. Yan. So, nandyan po lahat. Okay, ganito. Yes, para mas malinaw sa kanya. Pwedeng simulan natin sa una. Total, trabaho na tayo. Dito lang tayo. Okay. Okay, pa-explain ko na to lahat. So, FB transformation. So, kung pwede, magpalit na lang kayo ng bagong Facebook account. Bakit? Nandiyan na yung sa Facebook mo ngayon, may mga kaibigan ka dyan na nega, na tinatawag mo. Tama ba? Marami dyan na hindi mo pa kilala, hindi mo basta in-accept mo lang na in-accept, di mo monitor kung okay yung kaibigan na yon. So, pinaka the best pa rin, gagawa ka na lang ng bagong account mo na Facebook. Tama po? Sa may mga gusto naman ituloy yung Facebook account nyo, pinaka the best, i-unfriend mo yung dating mga friend or mga kamag-anak, kakilala. So, change your friend if you want to change your life. Tama ba? Yes. Kasi matagal mo silang kasama, di naman nagbago buhay mo. Try mo kasing baguhin kaya sila. Baka magbago. Actually, totoo po yun. May science yun. Kailangan mong palitan. Bakit? Magpo-post ka ngayon dyan ng mga pera, positive na bagay, positive na nangyayari, mga gusto mong mangyari. Pag may negative kang kakilala, Yes. May magko-comment dyan. Yan ka na naman. Ano naman yan? Saan mo nahiram yan? Hindi naman sa'yo yan. Maraming hindi magandang mangyayari pag hindi mo tinanggal yung mga kaibigan mo na na negative. Yung ang nakikita sa mga bagay na pinopost mo ay pangit. Maraming ganun. Haters. Kahit maganda ang sinabi mo, ang nakikita ay pangit. Lahat. Kasi ang haters o mga negative na tao, kahit ano i-post mo dyan, ang tingin nila dyan, pangit. Wala kang magagawa sa kanila. So, hindi mo kasi sila kailangan i-please. Ang kailangan mo lang sila ay yan, friend. Walang, opo. Pinsan mo, kamag-anak mo, kapatid mo, negative, unfriend. Wala pong personalan, negosyo lang. Tama, hindi? Walang personalan, negosyo lang. Gusto mo mabago, magbabago talaga tayo. Gusto mo mabago buhay mo? Yes. Babaguhin talaga natin to. Tama po. Wala yung, sama mo, hindi ka masama. Pinoprotektahan mo lang ang business mo. Tama po? Okay. So, kung makakita mo doon, kung pwede maglagay ka doon ng medyo formal ang dating. At wag na wag kang maglalagay ng profile mo na naglalaba ka. Yes. Hindi related yan. Walang dating yan. Para saan yun? Sa Facebook, walang emotion. Huwag ka dyan pagpapalagay na nakadextrose ka, humingi ka ng emotion, humingi ka ng simpatya sa ibang tao. Para saan? Para maawa sa'yo? For what? For what? Anong benefits? Paawa sa'yo? Para Bigyan ka ng pera? Hindi ka naman bibigyan ng pera. Correct. Hindi trabaho ng isang payaman ang humingi lagi ng simpatya. Lalo na sa ibang tao. Correct. Bawal ang drama sa success. Bawal ang maarte. Sabi ko, wala namang mahirap talaga. Marami lang maarte talaga. Uy, may sakit ako. Patay yung aso ko. Diba? Nasugatan ako. Diba? Hindi ka artista. Diba? Hindi. Negosyante ka. Okay. At ito, pakitaas nga po to. Wag na wag kang magpo-post dyan. Nakita ang legs. Kita katawan. Kita kaluluwa. Bakit? Ikaw, pag nag-post ka ng ganun, pag may nakita, ano sasabihin sa'yo? Ini-invite mo. Anong binibenta mo? Katawan. Style lang nito ang kunwari negosyo, pero katawan to. So lagi, guys, kung anong makita sa'yo, yun ang ina-attract mo. Tama. Kung anong makita mo sa Facebook dyan, madrama ka, ang makukuha mong mga tao, magiging friend mo, madadrama. Pag nagpakita ka ng legs, nagpakita ka ng katawan na hubad, ang hinahanap mong tao, yung mga taong malilibog din. No, yes, walang lokohan. Magpaawa ka dyan, ang ma-attract mong tao, yung mahilig maawa. Yung focus lagi sa poverty. Pero, pag nag-post ka dyan na negosyo, pera, pagkakakitaan, opportunity, payaman, ano ina-attract mo? Yung mga taong gusto ng ganun. Okay.
So, ikaw ang nagko-command, kumbaga para ka namimingwit. Kung anong pinapain mo, depende sa pain mo, sa gustong, di ba, nagdidepende sa pain mo kung anong isda ang gusto mong mahuli. Correct. So, ingat kayo sa mga pinopost sa Facebook kasi pain po yun sa kakagat na isda. Maliwanag po. So, very basic. Very basic. So, ito po, ibibigay namin to sa inyo para i-review nyo. Parang malino na malino talaga. Napaka-basic po to. Okay, ito. Do not change your real name. Bakit? Pag ikaw gumamit ng alias, may tinatago ka. So, ang gusto ng tao, lalo na yung naghahanap ka ng bagong kaibigan, correct? Gustong-gusto niya, yung totoo ka talagang kausap, ikaw talaga yung taong yon. Kaya ibalik mo na yung mga dati yung pwede kang maglagay sa gitna. Like ako, parang naglagay ako ng BRC, alias ko. Okay lang yun. Pero yung Roy, pangalan ko talaga yon. Tama po. So, wag kang maglagay ng ibang pangalan. At kung pwede, mukha mo talaga ang nandyan. Tama po. Wag kang maglagay dyan ng mukhang artista. Unang-una, hindi na maniniwala. Tama ba? Ikaw, pag may nag-add sa'yo, tapos artista ang mukha, anong sabi mo? Ay, pangit to. Nahiya siya sa mukha niya. Tama. Wala. May insecurity sa katawan. Hindi to totoong tao. Kasi una-una, mukha ng aso, mukha ng mata lang ang nakita. Correct. Artista, foreign, di ba? Iba, di ba? So, yung pa lang, nag-reflect na hindi ka confidence or wala kang tiwala sa pagkatao sa sarili mo. Wala sasama sa sa business kung ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili mo. Kung wala kang gratitude kasi takot kang ibandera yung mukha mo. Tama. So hindi dito may Facebook account pero ibang mukha ang nakalagay. Siyempre wala nga amin. Oo naman. Wala. Wala nga amin, siyempre. Yan, yung private setting nyo, ayusin nyo. Sige po, paano mo to? Abanti mo to. Ito. Isa sa mga dapat mong pinopost yung activity sa team. Mga ginagawa mo. Mga nangyayari, mga pwedeng mangyari, mga anong gusto mo, pinopost mo yun. So, next. Ito, mga basic lang to. Ito, mga motivation. Kung pwede mag-post ka dyan, motivation lang. Basta in short, puro positive. No drama, no horror. Wala yung mga aksidente. Kasi minsan trip na trip mo eh. May aksidente sa nilagay mo. May bagyo, nilagay mo. Hindi konektado sa business mo yun. Anything na nag-a-attract ng fear, nagbibigay ng fear, nakakatakot, nagbibigay ng takot, wag mong ipopost sa Facebook mo. Gusto mo kumita ng malaki? Sundin mo to. Period. Horror, karahasan, droga, aksidente, kalamidad, negative. Basta anything na related sa negative, wag mong ipopost kahit ikaw mismo na aksidente. Marami dyan, nasa hospital ako, sobrang sipag ko. Ano ngayon? Diba? Ito sagadan. Sige. Paano yung yung mga, kasi baka mamaya nagtatanong, question nila na, paano yun selfie ng selfie? Tapos maya pinopost. Ay, ako naman yun, related naman to sa business ko kasi ako to. Diba? Nakakatulong ba yun sa online natin, sa business natin? Ano sagot mo? Sige. Ako dapat ang nagtatanong eh. Sige. Ano sagot mo? Gusto ko yun. Kasi diba ganun, maraming selfie. Piliin nyo naman, baka mamaya sa linaw ng camera mo, pati yung morning glory mo nakikita. Tama ba? Ayan. Nagsiselfie kami pag yung sa ganitong activities. Pag may mga crowd, pinapakita namin. So, okay na tayo dito, boss? Ayan. Yan na dyan na rin. Nasabi ko na ba lahat? Sige, itaas nyo nga. Anyway, ibibigay namin to. Basta yun ang explanation doon about doon sa Facebook mo, bakit ka magpapalit at bakit mo babaguhin. Okay, ganito po yan. Ang Sunny Boy, sino ang market sa ng Facebook? Sino ang pinaka-market natin, target market sa Facebook? OFW po talaga. Katulad ng grupo namin, may project kaming tinatawag na OFW yan sa Pinas Project. Pwede pa tayo, kahit isa lang. Pakita natin yung t-shirt. Ayan, si Parts na lang para matangkad. So parang go home project. Ayan, okay.
So, good news po karamihan. Marami na pong umuwi ng mga OFW ng ginagawa full-time. Umuwi na. Yes. Yes. So, palagpanan natin yung mga OFW. Okay. Ganito po yan. Ang number one target market natin is OFW. Bakit? Gusto natin silang, alam mo yun, Tulungan, kumita. tulungan, kumita, maalis na dun sa sitwasyon na, alam mo, hindi man, kumikita naman pero malayo sa family. Alam mo yun, may something. Okay, ang sinasagot po kasi natin dito, kaya kami lagi nagpapakita ng activity, mga ginagawa araw-araw, hindi yun pang-hype lang. Nililibang namin, sabi nga namin doon ito, information and entertainment. Ini-entertain natin sila. Reporter. Kami po ay, ang trabaho natin, Mag-coverage. mag-coverage kung ano nangyari sa business empire natin na global. Tayo po ay reporter. Nire-report natin sa kanila kung anong mga nangyari at mga mangyayari na maganda sa business na to kasi ini-encourage natin sila. Okay, familiar po ba kayo sa Pinoy Big Brother? Yes. Anong mayroon doon? Camera. Di ba? So kung makakita nyo po, iyon ang tinatawag na reality show. So, ito po yan. Ang mga OFW natin, ano ang pinakasakit ng OFW? Homesick. Diba? So, alam mo po, para makarelate kayo mga katropang intrips, mga kabayan, pag nasa abroad ka, ano laging utak mo? Pilipinas. Ano meron sa Pilipinas? Ano nangyari sa Pilipinas? Kumusta ang Pilipinas? Ano meron sa Pilipinas? Anong bago? Yumaman ba Pilipinas? May traffic pa rin ba sa EDSA? So lahat ng utak mo, busy ka kung ano nangyayari doon sa homeland mo, sa kinanggalingan mo. Kaya po kami, ginagawa namin itong selfie, pinireport, ito nangyari, happening now. Nag-report po kami sa kanila. Kumbaga, pinifeed namin ng information na maganda yung utak ng mga OFW para ganahan siyang magnegosyo, ganahan siyang umuwi na sa Pilipinas at magsumama na sa business natin. Yun po yung science nun. Tama po. Reporter ka. Hindi ka lang umi-eksena or nagpapasikat o nagpapakit dyan sa Facebook, kundi nag-report ka. Kung yun ang magiging trabaho mo para kumita ka ng malaki, gagawin mo? Yes. Gagawin mo? Yes. Kaya nga, yung video marketing, yung nagsasalita ka, ito po nangyari ngayon, grabe, ang dami-dami. Ito naman po nagkakotse, ito po yung bago nagkakotse. Grabe, katabi ko po nag-7. Grabe po, 15 years old, 18 years old, kumikita po ng 30,000 a week. Mga ganun. So, kasi po, punong-puno sila ng information na negative sa Pilipinas. Balita sa radyo. Kasi po, aminin natin, ang media, ang binibigay lang na 80% na binibigay na feedback about sa Pilipinas is Negative na nangyari. May pinatay, kinurakot, inubusan ng pera. Ano pa? Kalamidad. Lahat na baho ang pinapakita. So this time, ang concept na to, baguhin natin yung pinifeed nila. Labanan natin yung mga taong nag-feed ng negative, gawin natin positive para gumanda naman yung pagtingin nila sa Pilipinas, magbato sila ng positive na energy, magbago tong lugar na to. Tama po. Kumbaga, we're the beholder of the lights. Kumbaga, tayo may hawak ng liwanag. Kailangan kasing mapalitan natin yung utak nila na negative. Kaya pinapakita natin puro positive. Kaya sila, okay, maganda yan. Then, doon na nagsisimula yung marami nangyayari dun eh. Okay. Balik tayo kay Chris. Chris, sa experience niyo ba sa online, ilang porsyento ang tinaas ng income niyo? Masarap to. Ay, ang sarap nung... Sagutin niyo lahat to. Ayan, ang sarap Usapang kitaan to. Bistuhan ng income to ngayon. Nakakatawa kasi, nung sinabi ni Upline Bert dati na yung downline niya na yon naghahagis ng lambat, imbis na, yung iba namimingwit lang, sabi ko, malaki income nito. Nakakatawa kasi din ko nakita meron mga 100% hanggang 1,000% po yung inilaki ng income. Ibig sabihin, meron ako kilala ha? 1,000%. 1,000%. Kumbaga, nagte-10,000, naging 100,000. Mga ganun ang usapan. Dito po, may kakilala ko, from 30,000 a month, naging 300,000 a month. After 1 year. After lang 1 year. Hindi na ako lalayo. Alam niyo kung sino yan? Si Kapitan. Yeah! Bistuhan eh, no?
May abo sayap sa likod. So, ang laki talaga nung ang laki talaga nung porsyento nung buhat na nag-online. Pati sa amin mga personal income, nag-consistent doon sa 6 figures. So, lumaki. Tapos sa grupo, yung hindi mo naman nakikita dati, si pasimpleng nag-online, maya-maya, umaakit na ng stage. Millionaire circle na. Nasa ba si Nikki? Woo! Wala Oh, pa naman natin ganun ka na yan. kayo, onliner. Nasa ba si Nikki? Oh, nagulat nga sila. Sabi niya, millionaire circle na yan. Eh, ganun talaga, onliner. Pakalat-kalat lang yan ah. Maganon, hindi naman. Ganon. Hindi, masipag talaga yung batang Oo. yan. Oh. Tapos onliner, di ba? So, ang laki talaga. So, ang dami namin nakita. 100. Ito, sa Upline J na lang eh. Kasi nakita ka dyan, pag offline kasi, namimingwit ka sa ilog. Pero pag online ka, Sa dagat. naglalambat ka sa karagatan. Karagatan. Lambat na gamit mo, dagat pa. Doon sa offline, Namimingwit. namimingwit na Sa ilog, ilog pa, pa. malabo pa. Ang dami nyo pa. Baha pa. Pasig pa. Ay, Diyos ko. Sa karagatan, ang luwang ng market eh. Oh, doon, kumbaga, talaga, blue ocean, eh, no? Oh, ikaw, pare, ano masabi mo? Ilang percento ba? Ay, nasabi na eh. Example ko na lang Ah, yung sige, mga sige. downlines ko Ah, sige, sige. na kumikita. Kasi, katulad na lang ng pinsan ko, andyan si Jenna B. Ayan, yun sa taas. Ay, sa likod. Okay. Ano yan? Area manager yan, upline. Nung nakita niya, kumita ko sa online marketing, nag-resign Saan? sa SM. SM, oh. Nag-resign. Ngayon kumikita na ng 100,000, wala pang isang taon. Woo! Palapan natin. Tsaka yung upline ko, Sino? si Adrian Bito. Ay, akala ko yung doktor. Yung Hindi, kasi upline ko rin si Adrian. Pero Tapos, yung doktor ba apply mo? si Doc Arthur. Pinakita ATM sa akin, gas-gas. Gas-gas. Araw-araw nag-i-ingkas. Nag-iingkas. Sabi ko, bakit? Wala, trip ko lang. Nung pumasok kasi yung grupo ng UEI sa online marketing, yung upline ko si Up Adrian, kumikita ngayon ng halos 700,000 a month. Oh. Grabe. Asan ba si Adrian? Upline Adrian, nandyan po Saan ba? ba? Bonus yun. Ay, nagbibilang ng pera. Bonus yun si Adrian. May ano pa yun, may kakulitan pa yun na sobra. May ano yan, may bipolar ata yun, di ba? Hindi, joke lang. May camera upline. Hindi, positive yun. Oh, positive. Nagamot ng Sito for 7. Okay. Hindi, ang kulit nun, pero di ba, galing, hindi, nakita ko kung hindi pagalingan, hindi magaling magsalita. Ay, kung ito na yung hindi na pagalingan talaga dito magsalita. Pasipagan na lang prospecting, oh. Magagamit mo kasi yung kulit mo sa online. Kung Kulitan gaano lang ka- talaga. oo, magagamit So, isa mo. yun sa dapat ugali. Kulit talaga. Kulit. Mm. O, isa sa asset, kulit. Pag makulit ka, may asset ka. Pag makulit Asset ka mo kasi, yun. makapal yung mukha mo eh. Oo. Oo. Di ba, ang kapal kasi sa Pilipinas, ang salitang kapal, negative. Pero sa English, guys, ano yan? Guts. Social na pangalan, di ba? Social. Guts. No glory. Sa atin, dun mo makikita sa Pilipinas may mga bagay na dapat positive ang paningin mo, pero negative. Parang, ako makapal! Makapal! Parang ayaw niya. Di ba, pag makapal ka, talagang aasenso ka, makapal ka eh. Di ba? Di ba, mas positive sa atin pag balat sibuyas. Di ba, matusok, Iyak. na-reject, Nabuhay sa drama. Guts, no, guts. Na-expose kasi sa drama. Pag expose ka talaga sa drama, ang magiging karakter mo, parang isa kang dramatic na actor or actress. Tandaan nyo po yan. Kaya ingat po kayo sa kapapanood ng drama, kasi mahawaan ka. Magiging sistema mo yun. Kawawa ka po. Isa po yun sa load sa buhay. Mabigat na load sa buhay. Isa po yan sa nagpapabigat. Okay, balik tayo kay Bito. Hindi. So, nagsi-700,000. Oo, grabe. Saan pa nakatira to? Ortigas na. Alam mo, Naka-condo na, sariling condo na. Oo nga eh. Grabe. Tapos may kotse to. Sabi ko, ba't yung coaching yan, may kotse yan? Minsan nakapark lang yan sa tapat ng, yun, sa may Ortigas Extension. Sabi ko, parang baliwala. Kasi ang daming pera. Daming pera. Pero nakakahinanakit ng loob, eh, no? Tama ba yung salita ako? Kami, bago kumita ng ganyan, 700,000 a month, abot 5 taon. Tapos ito, 1 taon. Halos mga isang taon nga, pinag-online tayo, halos isang taon. Sunugin ko yan. Diba? Kumbaga sa amin, isang truck na rejection, sa kanya, isang sako lang. Diba? Parang ang ganda naman ng online. Hindi kayo, kami, sasabay kami dyan. Okay. Sa'yo, Jay, yung porsyento, kita. Wala ka ng mic.
Ah. Malaki yung apps. Tapos natutuwa ako dun sa mga leaders ko na OFW. Kasi may nagme-message, apps, 3 months, grabe, 200,000 na pala ako. Ngayon nagme-message sa Within akin. 3 months, Ipon nila yun Kasi usually, di ba, pag OFW, lahat, padala yung Padala. pera, padala. Hingi ni ate, ni kuya, ni Mga mama, ni ganon. ante. Diba? So, Ganon, ang oh. laki ng tulong kasi hindi nila ini-encash. Wow. Kasi nga, si-save nga daw nila para pag uwi nila, ganito, ganyan. So, ang laki ng tulong. Kaya, grabing, thankful talaga ako sa online natin, online system. Kasi maraming natutulungan. So, simple lang, di ba? Kung kumikita yung ilalim mo, di ba, kikita ka din ng malaki. Yan. So, yun ang kagandahan po talaga ng online. May dagdag ako. Ba't parang hindi mo sinabi kita mo? Ba't kayong dalawa ang tatago? 500 kasi sa kanya. Ayan. Ito Pwede po magdagdag? dalawang ito, Montero Club po to. Ayan. Upline, may dagdag ako sa Ito, sinabi niya. ito nakalimang kotse na to, mamang yan. Dalawa kotse ngayon yan. Isang Estrada, saka isang Montero. Di ba? Upline, wait lang. Sige. May dagdag ako sa sinabi niya, Ano yung daw? mga kumikitang OFW. Ang ganda kasi, nag-post yung isa kong downline, sabi niya, thank you in global nang dahil sa'yo. Yung ipon ko ngayon, yung sweldo ko. Yung ginagastos ko ngayon sa pamilya ko, yung kita ko na sa im global. So na-attach yung post niyang ganun, very talagang nagpapasalamat siya sa im global nang dahil doon yung sahod niya doon, iniipon niya na, savings niya na. Tama. Yung panggastos niya sa pamilya niya dito sa Pilipinas, kasi yung ATM nasa pamilya niya, yun na ginagamit. Grabe, no? Oo. So, magkano kayang gastos na yun? Hindi ko na tinanong. Pero kumikita siya. Oh, kasi di ba pag Pilipino, talagang gagastos talaga yan kasi hindi nila pinaghirapan, di ba? Yes. Dapat pinuturuan niya mag-network. Pag hindi yung network, ganyan padalahan. Control yung encashment. Alam mo po, ito, Nako-control. ako, diretso po ako. Wag po kayong, pag kayo, example, may mga OFW, di ba masyadong attached kayo sa family nyo. Parang, dun sa sinabi ni Vic Soto pag lalo na pag nag-abroad ka daw, wag kang ma-stress kung ano ipapasalubong mo. Sige kuya, kay auntie, kay kuya, sa mga pinsan, wag kang ma-stress. Sabi, enjoy mo yung pera mo. Kasi sabi niya, wag mong padala, wag kang ma-stress doon. Kasi kung kaya mong mag-abroad, kaya rin nila mag-abroad. Ito po, kasi hindi lahat na kumikita ng pera, yung mayaman. Hindi lahat kumikita ng milyon, yung mayaman. Hindi lahat na may pera, yung mayaman. Ano point ko? Iba, walang savings. Kasi napupunta lahat sa iba, kinikita. Guys, tanggalin natin yung ugali ng parang gusto mong saluhin, yung feeling hero. Marami pong kumikita sa M-Global, iba walang pera. Kasi bakit? Yun lahat, binibigay sa pinapag-aral kung sino-sino, maling katuroan po yun. Guys, kung kaya mong maging positive, naniniwala ako, kaya rin nilang maging positive. Kung kaya nilang kumontra, 'di ba? Kung kaya nilang mag-discourage, kaya rin nilang mag-encourage. Naniniwala ako, kaya nilang gawin yung ginagawa mo. Kaya huwag kang masyadong ma-stress sa mga 'yan. Tama po. Iyan po yung tip para magkapera ka kasi minsan kumikita ka ng 500,000, 100,000, nabibigay lang lahat. 'Di ba? Doon lang lahat, tapos wala ka na, 'di ba? Tapos nag-i-expect ka naman na positive sila pero negative. Kaya sumasakit lalo loob mo. May nangyayari? May nangyayari dito? Yes, tama. Ha? Hindi, enjoy mo pera mo. Hindi sa makasarili ka. Minsan kasi, kailangan ang pag-i-inspire kasi yung nakikita nila sa'yo. 'Di ba? Hindi yung may pera ka pero stress ka. Ito na. Yun na. Ayun. Stress ka. May pera ka, tapos reklamo ka na reklamo. Hirap ng buhay. Hindi, pinapahirap mo. Enjoy mo, di ba? Okay. Tama po yun. Kasi hindi ibig sabihin may pera ka, pwede kang yumaman. Pag mali ang paggamit, paghawak mo ng pera. Tama po. Maraming ganyan. Isa na po ako doon. Kasi ako pala yun. Next. Jay, sino ba ang dapat i-prospect namin sa online at anong oras dapat ang pinaka-the best? Kasi di karamihan dito pare, nagtatrabaho. Part-time yan. O part-time lang sila. Yan. So, same case din po sa mga OFW, di ba? Tina-target natin mga OFW, tapos online. Ang kagandahan sa online, kung ano yung best time sa'yo na free ka, yun na yung best time mo. Ibig sabihin, kung nag-work ka ngayon, di gabi ka,
So, ibig sabihin, titingnan mo lang yung time zone ng bansa na kung saan din, nag-o-online din madalas yung mga tao doon. Yung gising ng mga tao. Oo, yun. So, Pahinga nila. yun. So, yun, dun mo din, yun din mga bansa, natatargeted Okay, mo. karamihan, anong oras yun? Gabi ba yun o umaga? Kung gabi apps, Hindi, usually, ganito, para wag natin mahirapan. Kasi may trabaho nga sila. Yeah, okay. Umaga sila malamang. Sa gabi. So sa gabi ba, na open yung time nila, imbes manood sila TV, mag-relax sila, mag-online sila, alas 7, alas 8, anong bansa ba dito hanggang alas, sabi natin, hanggang alauna, magtatrabaho sila from 7 to 1, gabi. Ano bang bansa ang pwede lang targetin nito? usually yun, Asia, Middle East, Middle kasi halos same time natin. Ah. Tama. Kung umaga ka naman free, dahil kung nag-call center ka ngayon, umaga yung makapag-online ka, pwedeng US, Europe, yan. Europe. Ang Europe, ano oras yan? Alas 4 daw, madaling araw. Mga ganun na. Halos Alas pare 5. sila ng Okay. US. So, ayun po, sa mga nagtatrabaho dito, gabi may pagkakataon po kayo magtrabaho pa sa internet. Okay. Imbis manood kayo ng, ano ba yun, mga tele, ano bang mga palabas ngayon na uso? Basta di ko nakabisado, basta yung kinakabaliwan nyo na ilang taon na hindi naman nagbibigay ng pera sa inyo, palitan nyo na lang po. Ano po? Alam mo, sabi ko nga sa kanila, hanggang pwede ka, pag may time ka pang manood ng TV, pwede ka pang yumaman sa online. Papalitan lang yung habit ng panonood ng TV sa pagre-recruit sa online. Sa pagbabad sa online. Guys, sa una, hindi siya ganon kabilis. Siyempre may adjustment. Tama po? Okay yun. Kasi 3 months, wala. Swabing-swabi na. 3 months, di ba? Study, 3 months. Pag talagang, kasi marami ka na makikilala sa online. Tanong ka ng tanong kayo dyan eh. Lalawak na yung connection mo dyan sa online. Yung, uy, friend, hanggang dyan ka na, i-educate mo sarili mo 3 months. Sigurado, mahina na dyan. Hindi pwedeng hindi ka kikita sa 3 months. Hindi ka pwedeng hindi ka kikita within 3 months. Basta talagang may focus ka dun sa time na pwede ka, hindi pwede. Saka hindi kailangan dito yung hindi po kailangan marunong ka mag-English. Kami nga hindi bawal po sa amin mag-English. Bawal. Tagalog talaga, bawal. Tagalog. Tagalog po talaga. Ang masa lang tayo, masa. Masa po, may science yun, but Tagalog lang. Ang mga pa-English po, mga po-social, hindi magandang prospect sa abroad. Maarte. Tsaka mahirap mag-explain ng English. Mahirap. Tagalog. Hindi kasi experience namin po, nag-high-end kami, nag-target kami ng high-end na tao, gumawa kami ng presentation English, ginandaan namin yung mga graphics namin, yung approach namin sa market is class A talaga, hindi po gumana. Yung Tagalog ang effective. So nagbaba kami ng approach. Nagmasa approach kami. Nung nagmasa approach kami, ay grabe power. Dami pay. Yes. So masa lang. Bawal po dyan yung pa-English ka. Life is, it's so hot here. Mga ganun. Minsan po, nakakailang. Ito, bawas-bawasan nyo po yung pasosyal. Unang-una po, ang mga tao daw nagpapasosyal, may mga insecurity lang sa katawan. So, bawas-bawasan nyo po yung pasosyal sa Facebook kasi hindi po effective. Minsan, naiilang sa'yo yung prospect mo. Yung ma-English ka, may kausap ka, ay, ayoko niyan, may English yan. Tama, ikaw, pag may English ang tao, iwas ka o kakausapin mo? Iwan. Ganun lang din yan. Tama, hindi? Sige, pag may English na yan, pare, conyotics yan, bro. Ikaw na lang kausap dyan, tulakan yan. Social na nga yung picture pa English pa. Ayaw na lapitan ng masa. Ayaw. So, ayaw ka na. Mas maganda po kasi ang tinatarget natin ngayon, kababayan din natin, mga nag-abroad. So, wag kang magpasosyal para hindi ka iwasan. Tama po. Tagalog lang. Kaya mo, 'di ba? Tropa, kabayan, kanegosyo, kahatawan, partner, parts, mga ganun, madam. Yun po yung mga ginagamit na words ngayon. Mga pangmasa talaga. 'Di ba? Talagang pangmasa lang tayo. Kasi 'di ba ang Channel 7, Channel 2, ano yung market nila? Masa. Masa. Kasi nandun ang pera eh. So, masa lang. Huwag po kayong magpasosyal. Okay? Hindi totoo yun na pag tinarget ko yung big time, magiging big time ako. Hindi. Huwag mong targetin yung big fish. Ang targetin mo yung school of fish. Ang school of fish yung maraming isda sama-sama. Nandun ang pera.
yung big fish, isa lang. Tama po. Pero ang school of fish, isang katutak na tao. Tama po. So, wag masyadong pasosyal sa mga wag mag-post yung mga pasosyal. Yung alam mo, yung iba kasi pasikat lang, pasabihin lang na parang mayaman siya, may iangat siya sa buhay, napagkapag-aral siya, i-English siya ng todo, di ba? Mga 3 minuto, 5 minuto pinag-aralan yung compose. Ginamit pa yung Google. Lahat. Lahat yung Webster. Translate. Pwede na, tama na. Post. Tinranslate. Na-stress para mag-post lang. Alam mo yun, para magpasikat lang na-stress. Tama eh. Pwede naman. Wala ako. Ano ngayon? Kung Tagalog, mali pa spelling. Ay, syempre. Sabi ko, kung matalino ako at magaling kong mag-English, malamang call center bags ako. Yes. Diba? Ay, kung ang galing-galing ko talaga, sana, hindi ako negosyante. Diba? Sana naging scientist ako. Oh, so, tama lang to. Layo na natin. Tika, online tayo, balik. Kung saan tayo pupunta eh. Saan tayo napunta? Okay. Okay. Nasagot mo na ba to? Ano ang advantage, ano ang nakita mo advantage sa online versus offline? Sa'yo yun eh. Ikaw, sa'yo to. Oh. Ikaw. Nakalagay, Captain Sunny Boy. Sino kayo nagtanong yan? Nakalagay pala dun eh. Ikaw. Hindi. Sa'yo to tinanong eh. Ano po ang tanong? Ano po yung... Ano ang nakita mong advantage sa online versus offline? Hindi magastos pag sa online Yun. ka. Di magastos. Hindi magastos. Okay, ano pa? Oh, tapos Di mainit. Hindi mainit. Hindi kasi nakakapagod eh. Nag-try kasi ako mag-offline, nakakapagod talaga. Pag yung na-reject ako sa offline versus na-reject ako sa online, may pagkakaiba ba? Ang laki ng pagkakaiba. Bakit? Sa online kasi, pag na-reject ka, hindi nag-pay in ito. Oo. Marami pa. Ang dami mong pang kinakausap. Oo. Hayaan mo na muna yan. Dito ako. Oo. Ang dami. Unlike yung pinuntahan mo na masahe ka, nagmerienda ka, Nag-absent ka pa. ginanong ka. Oo. Ginanong ka sa harapan mo. Matsakit. Dahil gusto ko, ako nga nagpipresent ako. Grabe. Talagang pawis ko talagang, kasi nag-tricycle lang eh. Tapos talagang power ako mag-print. Sabi nung nagpipresent, sabi nung kausap ko, tapos may dumaang pusa. Tapos, sige, tuloy mo. Bakla. O, tuloy mo. Sabi. Tapos dumaan yung pusa. Ming. Pahain ko to eh. Hataw ako eh. Sige, tuloy mo. Tapos, ming. Ba, sabi ko. Sakit ah. Nangyayari. Sino naka-experience nun? Saya, no? Kaya sarap yun. Daming kwento. Ang ganda kasi sa online app, nagpre-present ka. Okay. Ang dami mong presentahan. Tapos, hindi pa sumagot, dinuna muna yung mga positive. Kinabukasan, online ulit, kakausapin mo ulit, follow up. Samantalang kanina, nagmiming. Wala, gusto mo Wala na tadyakan yun. eh. Kaya iniisip ko, pamasahe. Yung damit mo, nagplansa ka pa na hindi ka naman sanay magplansa Bumili pa ng kape. Oo, hindi wala. ako pinakapi. Alright. Ayun. I think saka ito yung nakita ko, di ba? Mas mabilis kasi actually ayaw niya, hindi siya interesado. Pwede mo siyang kuha ka sa YouTube ng mga positive na about Aim Global. Pwede mo siyang iwanan pa ng message, panoorin mo to. So malaki pa ang chance na mag-positive siya. Mag-click. Kasi ang negative na tao, isa lang naman yan, hindi niya lang naiintindihan. Sabi nga daw, ang negative daw, ignorance lang talaga. The more na na-educate mo siya, the mere fact na-educate mo na, lumalawak na ang kaisipan, tumataas yung awareness, nag-open yung utak, nagiging positibo. Parang tayo. Di ba negative naman tayo dati? Tama, hindi? Pero na-educate tayo, maganda pala. Yun ang maganda nakita ko, ayaw. Bigyan mo pa ng mga nangyayari sa i-feed mo pa ng mga kailangan ng utak niya, nagpa-positive. So yun yung maganda sa online. Gusto nyo ba yun? Yeah. Kaya guys, yung mga halongkatin nyo na yung mga i-harvest nyo na. I-harvest nyo na yung mga positive na mga about company sa YouTube. I-ano mo na yun, lagyan mo na, i-save mo na yun. Para ibabato mo na sa mga prospect mo. Tama ba yun? Ano pa? May additional ka pa? Ang kagandahan kasi, may isang kwarto kasi tayong ginagawa, lahat ng mga nakakausap mo nandun na. So halos everyday, araw-araw pinag-uusapan yung positive pera, pangarap. Habang andun siya sa kwarto na yan, dadaanan siya. Negative man siya ngayon, pero pagdating ng panahon, magugulat ka na lang, sir, ito na po yung tracking number. Join na po ako.
Yan. Kasi Naluto. may diskarte po dito, kuyog. Kinukuyog nila. Kay, sa mga magsisimula po, unang-una, di mo to kayang gawin mag-isa at huwag mo gagawin mag-isa ang online. Kailangan mo ng grupo. Okay? Kailangan mo ng team. So ito po, binibigyan namin kayo, ito kasi training na to, pang first time to, ano? Binibigyan namin kayo ng idea, pinapakita namin kung gaano siya ka-powerful. Kaya magiging effective talaga to pag ginawa mo to, magiging effective kapag ginawa mo to. So may mga kuyog ditong diskarte. Ayan. Pero pinakanda team talaga. Team 5 talaga. kayo, pwede na. Pwede na. Talagang magbi-brainstorming kayo, ito gagawin nyo. Tapos attend kayo sa basic training mo pa. Yes. Tapos may mga training din po tayong gagawin sunod nito. Okay, sa'yo, anong advantage, Jay? Lagi kang walang mic. Kumakain ka ba ng battery? Ha? Pwede. Kumukuha ng energy. Ah. Sobrang laki. Kasi kanina, napanood yung mga videos kanina. 'Di ba? Ang nakalagay doon, sa isang month, 1 billion yung active users. 1 billion active Users. user. Tingin mo, ang Pilipino, Facebook. million lang. Million lang apps, 'di ba? So, ang sobrang laki ng market. Yun yung pinaka-advantage. Ilan tayo dito? Dami, no? 800. 800. Kahit mag-direct tayo weekly, tigbe-20, di pa rin mauubos yung market sa Facebook. So, ganun siya kaganda. Yeah, so, ganun siya kaganda. 1 billion yung user ng Facebook Every month. every month. Ang active yun So, nasa. nagdadagdag. Nagdadagdag pa yan every month. Ano pa yan? Data pa yun nakalagay doon. 2013. So, Oh, mas malaki ngayon. Times ano yun? Pwede nag-times 3, times 4. Ilan ba ang member ng IM Global? 1 million. 1 million plus. over Buong mundo na yun. Buong mundo na yung apps. over 1 billion. Grabe, no? Di na maubos. Magkasawaan tayo. Una-unahan na lang. Ha? Wala, kahit mauna, hindi paano Wala talaga eh. palaki ng pangarap. Kasi yung iba dyan, nauna lang, pag napagod, ayaw na. Tama. Kaya kahit may nahuli na nag-online, wala, kain talaga yung tamad, kain talaga ang tamad. Masipag talaga, panalo. Ikaw, Chris, may dadagdag ba? In addition dun sa dalawa, nakita namin Subtraction advantage. naman. Yung subtraction dun sa dalawa. Nakita namin dun sa sa advantage ng online, yung pagsiset up ng isang event. O sige. Sample yung magsiset ka ng isang big OPP. Offline to, offline. Offline. Kung 500 yung in-expect mong guest, sa tingin nyo, mga ilang buwan bago ma-set up? Siguro mga 2. 3 months, 2 months. Hataw yan, promotion. Hataw talaga. Magkano kayo? 500 yun ha. Magja-Jollibee, I-invite nyo si invite mga top-earner. power speaker, yung mga ganun, talagang magaling talaga mag-present. Yung power talaga. Sa online, di ba, kagaya sa amin, 7 beses kami nagpipresent sa isang araw. Magawa lang kami ng isang chat room, 150 na yung isa. Kung 10 yung chat room namin sa isang oras na presentation, 1.5 ka agad yun. 1.5. So pinag-uusapan nyo, di ba numbers game tayo? Sa offline kasi, para makapagpa-OPP kayo, kung ang goal nyo 500, So, isang buwan yan. isang buwan yan. Pag-uusapan nyo para mag-invite, Jollibee tayo, mayroon, di ba? So sa online, Sa online, isang oras, pwede yun. isang oras. Uy, hindi niya nakuha. So, Ah. kata, ano bang offline? Kanino ba kayo iba di Ayun, alam? ang offline. Ang offline, yung personal ka nagpipresent. Yung nag-invite, yung normal na ginagawa natin, naghahakot ka dito sa opisina. Ang online po, merong presentation na ginagawa sa online. Internet. Sa Facebook, internet. Para maliwanag. Para maliwanag. So sa internet, kung kaya mo mag-imbita ng 500, again, kung kaya mo mag-imbita ng 500 sa offline, sa online, isang oras, kayang tapatan yung 500 kaagad na guest na yun. Oo, kahit negatibo Grabe. pa yung, let's say negatibo yung 400, may positive pa rin na. Isang daan. Oh, ang malupit doon sa offline, pag negatibo yung wala na. Hawa-hawa na. Kwentuhan na. Kasi ang masakit, 'di ba? O example, itong inopipi natin ngayong araw 500 sa online, negative, okay lang. Pero let's say yung sa offline 500 negative lahat, masakit. Bakit? Buwan mo pinag-ipunan eh. Tama ba? Buwan kayo nag-invite tapos wala ito, parang oli ka, join ka. Kasi ang pag-invite, paano ba ang pinakamabilis sa pag-invite? Sample, paano prospect mo siyang 5, paano mo i-invite sa presentation sa online? Yung sa amin po. Hindi, sa iba. Yes. Form pops. Dadaan pa rin sa form. Oh, form. Sige. Paano ginagawa?
Oh, yan, family, occupation, recreation, message. So, example natin, invite mo si Jay para maliwanag sa kanila. Online. Ay. Facebook. Warner, kamusta? Yan. Sumagot ka may mic, pare. Sumagot Okay ka. naman. Sorry. Yun naman. Okay. Ano ba ginagawa mo ngayon? Kausap ng pamilya ko. Saan ka ba ngayon? Ano country ka? Sa Oman, Matagal ka na ba dyan? 3 years na. Ano trabaho mo ngayon dyan? Ano trabaho mo? Nag-engineer. Teka, itanong muna kung kumain na. Tingnan mo muna, dali, itanong mo. Suplado ups eh. Suplado lang. Kilala eh. Sige, kala. Okay. Mamaya kasi, di ba na-invite na kita before? Mamaya kasi may gagawin kaming big OPP sa chatroom. Invite sana kita. Okay lang ba sa'yo? Sige, libre naman ako. Ang iba kasi kinukuyog doon sa chatroom. Okay. Hindi nila alam anong purpose nun. Mm-mm. Kaya, ba't ako nandito? Ano meron dito? Ba't ang gulo? Kaya hindi kasi na-orient na merong presentation Okay. Paliwanag mo nyo muna yan. Ano ba ang chat room? Yung chatroom po, Kasi, teka, baka naguguluhan na lahat sila sa atin. Tayo lang nakakaunawaan. Kaya kailangan basic to, pare. Basic to, ha. Ano ba ang chat room? yung chatroom, ito po yung room sa Facebook na kung saan ipapasok mo yung mga friends mo, mag-usap-usap kayo doon. Ngayon sila may ginagawa na business presentation through chatroom. Okay? Ay dapat i-orient mo yung tao na ipapasok mo doon for OPP. Ay yung iba hindi ino-orient na mayroong presentation doon. Kaya nagkakagulo. Ngayon naapektuhan ang nagpe-present. Hindi pa Basta ang tamang gagawin, bago mo siya, friend, i-add kita mamaya dito sa chatroom namin. Mayroon kaming presentation na business. Yes. Kung gusto mo, tingnan mo lang. Total mga 5 minutes lang. Ilang minutes lang ba yon? Presentation. aabot siya ng 10 minutes. 10 share it. 10 to 15 minutes, friend. Basahin mo lang kasi ito. Read mode presentation. Tama ba nun? Read mode presentation, babasahin mo lang. May magpipresent doon, basahin mo lang. Tapos kung may mga tanong ka, mamaya balikan mo ako. Doon tayo mag-usap. Doon dito sa chatroom Inbox natin. na. Sa inbox natin. So, ganun. Pero bago mo siya ipapasok doon, ipo-form muna. Ano po ba ang form? Ang form po, tinuturo sa NDO. Tama po. Yun ang tamang pag-tee up sa negosyo. O yung paano mo pagbasa ng isang tao. Family, occupation, recreation, and message. So, kung hindi nyo po alam ang form, attend po kayo every Tuesday, may NDO po. Okay po? So, ano pang, sige, in-invite mo na. Nag-usap na sila. So, sabi niya, basta po, malabo sa kanya yung pinag-usapan. Anong gagawin mo uli? Pag malabo po. Oo, nalabuan doon kasi mabilis. Pre-present ko ulit. I-present mo uli. Pe-present Pwede na ako bang sa- gamitan ng video? Hindi meron kasi akong sariling presentation for one-on-one presentation naman. Okay. Yung sa chatroom kasi pangkabuuan yan Meron din akong sarili. Pero pag nagtanong siya, pwede ba ako, may video ba kanya para mas maliwanag sa akin? Tinatanong ko muna. Okay. Okay, nakaka-watch ka ba ng video? Kasi hindi naman kasi lahat na OFW gaganda ng cellphone Okay, Na tama. makapag-watch ng video, maganda yung connection. Tama. Tinatanong ko muna kung Minsan nagbabantay ang amo. Yun. Yung iba po kasi, mga prospect namin, sa CR lang nakakapag. Hindi nakakatawa po, pero totoo po yun. nag-selfie. Kasi nag-selfie doon. Paano na namin? Nagsiselfie po sa CR. Dahil karamihan po talaga, nagtatago lang, ninanakaw lang po nila yung oras nila para mag-Facebook sa mga boss nila. Kaya tama yung sabi ni Captain Sunny Boy, tinatanong niya kung ikaw ba pwede makapanood ng video. Kasi kung mapapanood mo tong video to, mas malinaw, makikita mo yung business. Pero kung hindi, sige, i-explain ko sa'yo unti-unti dito. Tama ba yun? Okay. So, sa'yo, Chris, may subtraction Add ka ko pa? lang sa subtraction ulit. Add ko lang ano ba yung purpose ng group page? For example, yung chatroom. Chatroom muna tayo, chatroom. Yung chatroom. Sa chatroom, doon kami nagpipresent. So, ginagawa namin, yun yung ginagawang opisina. Sample ito, dito tayo nagdadala ng guest. Di ba sa offline, may speaker dito, may taga-intro, may speaker, may nagpipresent ng product, ng marketing plan, tapos may nambabaliw. Sa online, yung chatroom, yun po yung opisina. So, yung lahat ng members na onliner, mag-a-add, doon i-a-add lahat ng guest nila. So, parang nagdala sila ng tao doon. May taga-intro,
may presenter, may taga-baliw din, May taga-like. may taga-likes. Ah. 'Di ba? Tapos yun yung nagiging yun yung worldwide presentation. Ang kaibahan lang nun, may mga nakakatuwa kasi may mga galing sa iba-ibang bansa. May Middle East. Magsasample ba tayo dito? Yung chat room? Mayroon kayo dito? May internet? Bossing, mayroon ba tayong ready dyan? Para mamaya i-explain natin sa kanila dyan. Meron ba yun? So, i-ready lang po para makita nyo sa mga first timer kung ano pong nangyayari. Ano po? Okay lang po ba? Kaya po ba? May na si CR pa po ba? Pwede. Di makalabas. Okay. Okay, ito maganda. Number 4, Sunny Boy. Paano mo nilalabanan ang rejection sa online marketing? Ayun nga, sa sinabi ko kanina, Oo. nabanggit ko na rin. Wala eh. Ma-reject ka man, okay lang. Hindi mo talaga ramdam. Kumbaga, unlike sa offline, masasaktan ka, tama. Dito sa online kasi, hindi para kang parang wala lang. So, guys, good news po sa mga hindi pa nag-online. May experience po yan. Pag nireject kayo, wala kayong maramdaman na sakit. Yes. Gusto nyo ba yon? Yes. So, parang di ba ganun ka? Parang sana hindi masakit ang rejection. So, sa online yung mararanasan niya pag nireject, okay, kasi marami kang Prospect, nakaabang. maraming kausap. So, gusto nyo ba yon? Yes. So, walang laban kasi wala lang, normal lang. Normal lang. So, walang sakit ang rejection sa online. Oo. Talaga? Yes, Masubukan ko nga. Okay. Okay. Oto, Chris. Eto na, sikreto na to. Ano po ba ang effective na convincing na closing para mag-join ng isang OFW, lalo na pag di mo kakilala? Sige, bigay lang tayo. So mga kabayan, ito yung sekreto sa closing na ginagawa namin. Isa Bigay sa lang, bigay ginagawa namin, di ba parang sa offline, binabaliw natin. Tama. Naintindihan na nila yung business, gusto na nila, pero nagpapapilit pa lang konti. Di ba may ganon? Na pag binuang mo, lalabas talaga kung sa'yo yung pera. Ang ginagawa namin sa online, after na mapresentan, pinapa-welcome namin. Una sa small group, chat room lang, gawa na, i-add yung mga core, na may mga script na kami na naka-ready. Copy-paste na lang doon, pati pictures ng mga pambaliw. Tapos, doon pa lang, gusto nang sumali ka agad. Yun yung kadalasan namin na na-experience. Gusto na kaagad nilang sumali. Mga picture na pambaliw. Mga infographics. Katulad ng, pakilakas ng boss para Ayun, meron kaming mga pictures na pinagawa sa mga artist. Talagang pinaghandaan namin. Andyan yung background ng sasakyan namin. Tapos, wini-welcome namin, nakalagay doon. Tapos, yung hashtag na Go for 7 Heads. Na kung lahat may hashtag na Go for 7 Heads, kung 20 yung nag-welcome, may power of, di ba, yung tipong, yung sulsol, marirecall niya, ano ba yung 7 suggestion. heads? Power of Di ba? suggestion. No, power of suggestion. Ano ba yung 7 heads? Ano ba yung Go for 7 Heads na yan? Siyempre, ikaw naman, mas gusto mo i-present yun. Tama ba? So, ganun yung ginagawa namin. So, yun yung small group. Ito ngayon, baliw na doon, pinapa-welcome uli namin sa isang group page. Ang group page po, mas malaki na siya. So, doon, mga 100 na po yung nagla-likes, mga 40, 50 na po yung nag-comments, na nagwe-welcome sa kanya. Anong nagiging pag nilike sa ng mga 100, ganun ka-warm yung welcome sa kanya, anong nangyayari? Alam mo yung pakiramdam niya, hinag talaga siya ng buong group, na yun yung malaking rason talaga para sumali. Na tipong bigla niya naramdaman na grabe ang suporta ng team na to. Na alam niya, pagsali niya, pag siya na yung nagpa-welcome, iwe-welcome din ang buong-buo ng buong grupo. Gato guys, imagine na lang si ate, invite mo siya. Tapos pina-welcome mo siya doon sa page. Kami lahat, winelcome, ang pangalan mo? Grace. Winelcome na, hi Grace, good morning, welcome to Tropang and Trips, Go for 7 Heads, join ka na. Lahat, hi Grace, anong mararamdaman mo Grace? Masaya. Actually, doon pa lang nagjo-join kasi guys, ang unang sakit nga ng OFW ay naghahanap siya ng kausap, kakilala, kapamilya, kabarkada, katropa, kadamay. Pag naramdaman ng isang OFW na naghihirap sa abroad, na nag-iisa, minamatato ng amo, hiningaan ng pera ng ate at kuya, tatawag lang pag pera kailangan, pag hindi na, wala na.
nagkaroon siya ng bagong pamilya, 100 plus, na grabe ang suporta. Guys, dun nagjo-join ang tao. Sometimes hindi sa actually ito ang rason, di ba? Minsan po hindi talaga sa kitaan or sa produkto sumasali yung isang OFW. Sumasama siya kasi nakakita siya ng bagong pamilya na tanggap siya, na mahal siya. Yun po ang totoo. Tapos, mayroon pa kaming may mga joke, may mga Pages na pages para sa kulitan. pang ano lang, malilibang siya, may mga jokes doon, tambayan, na puro kulitan, puro kalukuhan ang nakakita niya doon. Doon pa lang, alam mo, ito nga, good news. Diba, nag-one head. Ang iba doon, every month, Nag-a-add head. nag-a-add ng heads. Oo. Sila pa mismo nagsasabi dahil nga na-inject sa kanila, go for 7 heads. Apply, wag mo muna ako lalagyan na kasi magsa 7 heads pa ako. Oo. So, ganun. Gusto mo ba yun siya na, next month mag-join ako. Di mo naman siya pinapa-add, nag-a-add na lang. Minsan, alam mo, maraming way para mapa-join mo ang tao eh. Pero ang nakita namin, ang reason talaga, mataas na dun talaga eh. Nagjo-join siya dahil nakakuha siya ng bagong pamilya. Bagong kasama na yung kalungkutan niya napupunan. Tama po. Yun yung science nun. Nung talagang, kaya po kayo, pag nag-online kayo, mag-participate po kayo sa likes and comment na join ka sa amin, sama ka sa amin, tutulungan ka namin. Kasi po, pag ang karma nun positive, di ba? Pag ikaw naman nagpa-welcome, 100 ang mag-welcome, 150 ang magla-likes, natutuwa yung prospect Maliban mo. kasi sa ginagawa nila, ginagawa din namin yun, meron pa kami ginatawag na success stories page. Okay, sige. Kumbaga, lahat ng kwento ng mga global distributors na yumaman, nandun na. Tapos ibabagsak namin sila doon, partner, ito po yung mga kwento ng iba't ibang tao na yumaman sa Global. Basahin mo na lang po mga kwento nila. Oo. Ay, maliban pa yun. Nakaka-relate. Merong OFW na yumaman, doon namin i-mention pangalan nila. Ang dami kasing kwento ng mga OFW na yumaman dito sa Global. Yes. Parang ABC role po siya. After Okay. OPP, pagsak siya doon. So maliban pa sa chatroom na binabaliw, maliban pa sa pinapa-welcome, meron pa. Then meron pa po kaming mga video naman siya ng mga naging successful sa AIM. May video sina Andy Akat. Ang daming OFW na yumaman. Tama. Meron din, ang kagandahan nito, mga short video lang siya. Mga 10 minutes to 15 minutes, napapanood nila. Saan ba nila nakikita yan? Pwede ba i-share sa kanila? Secret group page po yun, up ng grupo. Pwede silang gumawa ng sariling group So, page sa din. grupo mo yun? Oo, doon lang binabagsak lahat ng video. Kaysa pumunta pa sila sa YouTube, andun na. Pagpasok nila, ibabrowse na lang nila, andun na lahat ng video makikita Ano ba yung nila. secret page nyo? Papasok kita mamaya. Okay po, para po i-like nyo na lang po yung BRC, Saldua, kasi fan page. Kasi sa dalawa kong account, wala na. Ubus na. May fan page po ako na yung yan, doon ko po ilalagay yan. Tapos yung sinasabi niya, ilalagay ko din doon. Para pakinabahan natin. Tapos yung sa amin din, yung mga training din namin, ilalagay ko rin doon. Yung sa network, yung technical man, ilalagay ko rin doon. So, para po kayo, doon nyo na lang hugutin lahat. Ano po? Pero abangan natin kanya. Mukhang mayroon doon mayroon doon. Tama po? Marami tong alam Di ba? Ang goal niya daw, bago mag-February, 500,000 a month. Yes. So, guys, wag nyo munang kidnapin to, ha? Marami tong maitutulong sa atin, ha? Hugutan pa natin to. Kasi ang daming bala ang dami siya. So, mayroon akong nakuha sa dyan. Naku, grabe. Ay, matindi yun. Matindi yun. Kaso, bawal pa sa Lunes. Bawal. Sa Lunes na Sa lang. Lunes na lang. Naka-live ABS. Okay. So, gusto pong malaman yung isang sikreto niya, sa Lunes po ituturo. Saan? Sa Tugigaraw? Tuwi-tawi. Tawi-tawi. Cebu, di ba? Sa Dipulog app. Di po. Alright, ito, Sunny Boy. Kasi, di ba, ito, usapang pera to So, gaano kahalaga yung integrity sa online? Ay, napaka-importante po talaga. Tulad nga sa training namin, kaya UpRTT, laging, may top 5 essentials kasi kami tinatawag, andun yung integrity. Nag-usap sila. Okay, ayan. Okay. Busy tong mga to. Importante talaga yung integrity sa online marketing. Bakit? Di po ba nagpapadala ng pera sa inyo?
Yan. Ako ngayon, may ginawa akong sistema. Okay. May mga sobre na ako ngayon. Dati kasi wala. Lahat ng pinapadala nilang pera, naka-record sa sobre. Okay. Magkano yon, magkano na bawas. Para pag may change, pag uwi niya dito sa Pilipinas, ito yung sobre mo, itong nagasto sa pera mo. O, sa'yo yan. Oo. Yan. Basta pagdating sa pera, wag na wag masisira yung pangalan mo. Nag-iisa lang yan. Good. Yan yung talaga training sa amin. Kaya ba Chris J, nakita ko kayo? Ate Lorna, ito na po yung pinadala nyo. Minsan nakikita ko po sila, nandun sila sa padalahan ng pera. Pera. Yun yung sa bangko. Ito na po yung perang pinadala nyo na na-receive ko na po. Bakit? Bakit nyo ginagawa yun? Basic lang po. Kasi pag ikaw, kahit naman ikaw, di ba, papadala ka sa Pilipinas, di ba, hindi mo kilala, di ba? So, medyo kakabaka-baka pa nun. Habang pinadala mo, yung utak mo, totoo ba yun? Di ba? Totoo ba yun? Naku, di ba? Yes, sir. Kaya lang, pag nakita nilang pinost mo, Mm-mm. natanggal yung stress sa utak nila. Yes. Ang papasok sa utak nila, yung taong yung pinalaan ko ay totoong tao at matinong tao. So, pwede na akong mag-invite kasi totoo. Tapos, nakita ko, Chris, pati pagpadala ng produkto, pinipicture nyo. Bakit? Yung pagpapadala kasi yung excitement nila lalong nadadagdagan. Okay. Tapos, yun nga, kanina, sabi ni Upline, yung, tag dito, nawala yung stress nila. Naramdaman nila na totoo talaga to. Lalo na, hindi lang yung ikaw mismo yung naka-front doon, kundi yung buong grupo mo eh. Kasi importante yon. Kaya kami, pinipicture namin sa LBC, Oo. sa EMS, Oo. diba? Bukod dun sa pagpapadala nila ng pera, para makita mismo ng mga Yung process. yung proseso, kung Oo. paano ginagawa. Yung duplication nandun na rin. Plus, dun sa mga prospect mo. Oo. Di ba yung tipong nag-view ng account mo, nakita, grabe to mas dumadagdag dun sa tiwala. Yun. Di ba yung sa pagpapadala nila? Malaking bagay po, pag may nagpadala, huwag nyong papalagpasin. Kailangan papicturan. Para yung stress ng taong nagpadala ay mawala naman. Ano po? Tapos ito na po yung produkto nyo, pinadala ko na po. Pinaka-the best, pag bumili kayo sa office, katulad ginagawa ng Sunny Boy, inilalatag yung 7-8, minumukhang ganyan, tas pa-picture pa. Tama? Ang may sabi ni Chris, mayroon pa daw ano yon. Doon sa mga pinoprospect mong tao, makakadagdag pa ng tiwala sa'yo. So again, ika-coverage mo, i-report mo through Facebook. Tama po? Klaro ba? Yes. Alright. So, palakpak naman po. Parang totoo, kunwari. Okay. Sa dami ng tanong, parang nagkahalo-halo na. Kay press na. Okay, maganda to. Sagutin nyo kay sino kayo gusto. Ito kay Chris. Ngayong nakapasok na sa top 20 ng AIM, ang ilan sa onliner, ano masasabi nyo? Kasi alam ko, mga 3 na nakapasok. Top 20 sa AIM Global, yung 3 doon, onliner. Nakita nga po namin, nag-1 million, nabaliw talaga kami. 1 million, isang buwan, purong onliner. Di naman namin nakikita sa office, nagsasalita. Yun nga, nalaman namin, onliner pala. Yung sasakyan niya, Montero din, tapos punong-puno ng package. Alam mo yung ganun, pupunta ng office, magpo-purchase ng tambak-tambak. Tapos pag na-meet mo sa online yung grupo niya, aggressive talaga. Sabi ko, grabe yung tao na yun. Ganun pala talaga katindi yung niya. Ganun pala talaga katindi yung grupo nito sa online. Diba yung group? So, na-inspire kami. Ngayon, ang masasabi namin, kung possible, mag-dominant na yung mga maging dominant na dun sa top 20 yung mga Pwede online. bang 5 years from now, Baka mapuno na ng may puro onliner yan. ma-overpower nung onliner yung mga offliner? Offliner, oh. Kaya ba yung, example, mga top earner, mga top earner. Kahit upline sila, di ba? Kaya bang sa pag-aaral nyo ba, kaya bang ma-overtikan ng mga onliner yung mga offline? Kaya eh. Kaya? Kasi nakita namin, kung 7 heads ka, sa online, kaya mong punuin yung ilalim. Kaya mong i-maximize 8 direct, tapos tututukan mo. Sabog talaga yan. Uy, ito Singapore. Kasi sa direct lang, ang bilis mag-direct Bilis dito talaga. Kasi di ba guys, ang problema nyo sa offline, direct. Kaya nga tawan-tawa yung, di ba nagpa-Hong Kong ang sabi ng mga onliner ko, ay walang problema ang direct. Oo. Meron niya dito si Cecil, sama si Cecil. Tapos Sabi na. niya, upline, December, hit ko na yung direct niyan. Sabi kanina. Kasi ang dami niyang direct sa online. Okay.
Magbigay tayo ng tips sa kanila. May ginagawa ba kayong mga maliit na opisina na para i-train ang maliliit na grupo? Anong tawag doon? Yung tinatawag na online hub. Online hub. Before is HQ. HQ. Parang headquarters sa offline. sa This offline. one, dahil online Ginawa siyang online hub. online hub. Maliliit na small office na may mga computer, may internet. internet Doon line. kayo nagtuturo. Doon nyo tinuturuan yung mga bago. Doon kayo nagbababad sa gabi. Doon nagbababad. Tapos doon mas marami lalo na di-develop. Kasi So, magkakasama. sa may mga medyo may budget dyan na gustong pwede po kayo magrenta ng office, mga 20 square meter or 30. Lagyan nyo ng 5 computer, lagyan ng wifi. Yung mga bago nyo, doon nyo turuan. Malaking bagay po yun sa pagpapalaki ng negosyo nyo. So, ikaw, Sunny, about sa, mukhang hinihit mo to, top 20. Kailan ka makakapasok dito? After 2 years up. Tagal. Pero first month ng 2 years. Kasi yung Tagal yung Kasi sabi ni Robert, mga sabi next ni year daw, Albert, pasok ka na dito. 1 year lang daw eh. Oo nga. Oo. Sabi niya, ngayon daw, yung mga nag-online kasi warm up pa lang. Warm up pa lang to. So ano pa lang to? Parang Kasi yung prediction niya talaga, projection niya, next year, doon na. triple yung kikitain ng mga nag-online ngayon. So magkano ka ngayon? Magwa 1 million na ako next year. So next year po, mag-1 million na si... Grabe. Huwag niyo pong kikidnapin yan. Pero warm up Maraming pa lang yan. matutunan dyan. Warm up pa lang ngayon. So warm out pa lang to. Grabe tong usapan na to, no? Nakaka-nervyos. Damay ako dun eh. 1 million. Pag lumakikita mo, ay damay ako dun. Gusto ko yan. Tama. 5 million naman yan. Hindi. Guys, tanong nyo sila gaano kasipag makipag-participate sa online. Totoo lang po, bago ako matulog sa Pag gabi. mag-comment. Comment. Bago ako matulog sa gabi, dapat mga malhina na 50 na comment ko doon. Like, tapos Welcome. Tapos isang account ko po, diretso, isang account ko na may hinire po akong operator para mag-likes and comment lang. Seryoso talaga ako dito kasi maamoy po ako sa ay ano po to? Pang-amoy dito, pera no? Pag may million yan. Pag may million yan. Bata pa po ako, kahit magtinda ako ng mani, basta may pera, go ako dyan. Hindi lang talaga ako pinapayagan. Nagnanakaw na lang ako sa pera ng mama ko. Pera, hindi. Joke lang po. Hindi totoo yun. 20-20 lang naman. Maliit lang karma nun. Pag isang dahanap. Pinapaalam ko. Pag nagastos ko na. Nakakuha pala ako ng 100 dyan. Ginamit ko sa school. Nakatatlong sini na yun. 35 ang isa. Ang kulit. 35 pa lang sini dati. Dalawa pa. Sa amin. Tapos, blower lang. Walang aircon. Sa Libmanan po. Sa Kamsur. Madami nakarelate. Nagsara yun Nalugi sa amin Binarkada namin yung bantay. Kami na naghahakot. Okay. Dito tayo. Commercial po. Wala tuloy. Okay. G-Boy. Okay, G-Boy. Si Boy. Ano ba ang dapat gawin o sabihin sa mga leader na emosyonal? Parang malayo to Pero sige, may emotional ba? Keeping. May emotional ba sa online? Hindi mo iwasan, meron talaga. Mayroon, syempre. Tao yun Tao. Basically, Lakas lang idol. English pala yun. Hindi, Walang Tagalog. basically. Tagalog. Tagalog. Basically. Tagalog Emotionally. basically. Yun. Ang sinasabi ko lang, lagi ko, talaga, personal coaching na talaga yan. Pagdating sa part na yan. Kasi di maiwasan, di ba? Kaya kanila kinaibigan, may emotion sila sa Facebook, di ba ganon? Yes, sir. Anong ginagawa mo? Kinakausap ko sila i-orient ko sila na, ito, magbi-business na tayo. Yan, kailangan, ito yung attitude natin. Di ba? Usually yung ginagawa sa NDO. Kaya, meron ding tinuro sa amin sa Upline Sunny Boy na meron tayong training na group page. Which is, nandun na lahat, yung mga basic na tinuturo sa NDO, nandun lahat. So, itatag mo lang ng mga leaders mo. Yan. So, at least dun, ma-orient na siya na ito dapat yung tamang attitude. Yan. So, basic pa rin na kailangan, ito na, may transition tayong gagawin na magninegosyo ka na kailangan, di ba, para tuloy-tuloy at magkaroon ka ng result, kailangan medyo
iwasan natin ang drama. Oh. Okay, personal kong katanungan to. Maipapasa ba natin ang kultura natin na katulad ito, yung baliwang, power, grabe, di ba, hataw, excited lagi, na ipapasa ba natin kahit nasa ibang bansa sila? Like example, nasa Cyprus tong lugar, itong mga grupong mo ito, nasa Saudi, maipapasa mo ba yung kultura natin na itong poweran sa kanila kahit online? Sa experience namin, Ikaw. napapasa eh. Sige, sige. Kasi si Je at saka si Brian, yung grupo nila sa Cyprus, ang maganda is halos isang lugar lang. Oo. Pag linggo o yung day off nila sabay-sabay, iniipon. Tapos, nung una kasi, ini-Skype pag may ganito, like yung sa anniversary, ang daming tao, ini-Skype, nakita nila, grabe, baliw na baliw, ganito. Okay. Tapos yung mga video sa online, sa YouTube, grabe ganyan pala talaga sa opisina. Hanggang sa isa lang, dalawa lang, yung baliw-baliw doon. Hanggang ngayon, lahat sila baliw-baliw na rin. Okay. So, possible kasi yung vibration. Possible. Naniniwala kami, paano ba yun? So, nag-go-offline na rin sila doon? Offline na sila ngayon. Oo. Tapos ganito din, baliw-baliw talaga sila. Ikaw, Sunny Boy, naipapasa ba? Parang ganun din, may isang grupo kasi ako sa Lebanon, sa Tripoli. Hmm. Doon ginagawa nila Di ba may everyday. gera doon? Wala na ngayon. Wala na? Oo. Nag-online na Ginagawa sila? nila every Sunday, nagkikita-kita sila lahat. Okay. Pinapadala ko doon ng tarpaulin, yung pangalan ng grupo nila, grupo namin, pa-picture-picture sila. Nakita ko yung magbabaliw mga sila. damit. Yan, mga ganun, Ah. mga t-shirt. Ayan. Ah. Sama-sama sila. Mm. Sa online, magagamit din sa chat room pa lang yung pagbabaliwan namin doon everyday. Kasi kami, ginagawa namin, everyday kasi kami talaga nagbabaliwan. Mhm. May mga topic kami ginagawa everyday. Oh, guys. Oh, nakakuha naman tayo. Everyday babaliwan. May topic silang pag-uusapan bawat araw. Then, Okay. kumukuha sila ng mga sharer din. Sample, may topics Oh, lang. Ganun pa may topic sharer din. nila. Yung sharer, ang mangbabaliw sa kanila. Okay. So, para talagang Zizel din ito? Sizzle din. Okay. At tulad naman kanina, ginagawa niya, may emotional, may downline na emotional. Oh. Pag napasali doon, May topic kami ngayon about emotion. ah, May mag-share doon. so para indirect na training ito. Yes, ganun ang ginagawa namin. Oh, palapakan natin. May gagawin po tayong indirect training. Sample, uy, sama ka mamaya, may pag-uusapan. Hindi niya alam, ang topic pala, Para sa kanya. emotional na. So, alam mo yung mga ganyan, di yumayaman, mga ganyan. So, siya, na, unti-unti, nagtatransform siya. Yun yung sinasabi mong transition. Oh, connect. Ikaw, ano ba? May sabi ka ba? Ha? Yan, usually, di ba, may chat room tayo. Sa ACI, may chat room kami. But per group, may mga chat room. Yun, usually, una-una, para makuha natin yung trust nila, kung ano, gaya ng sinasabi niya, reporter ka. So, minsan, pagkain, ay, ito yung, magpapasko na, puto bongbong na uso ngayon. So, mamimiss nila yung Nakakatawa Pinas. to guys, pero effective to. Ipinopost naman yung mga bagay na namimiss nila. Bagoong, Nako. toyo, Mangga. mangga, yung mga bagay na hindi nila titikman doon. Kasi minsan nga mas effective pa yun kaysa mag-post ka ng kotse. Nakakatawa, no? Kasi kami, grabe na experiment natin, no? Mas natutuwa sila ipakita mo yung mayon. Ba, natuwa sa mayon. Samanta, sa Ferrari, hindi, bakit? Yung boss nila may Ferrari. Yung kapitbahay nila naka-Audi. Kapitbahay nila, alam mo yun, naka-Lambo. Yung boss niya, di ba? So, yung mga gandang kotse, walang value sa kanya. Minsan, guys, yung mga bagoong toyo, tinapa, yun yung, doon sila naglalaway. Nakakatawa to. Kaya kaya kailangan nyo po mag-attend dito. Iba yung kultura rin kahit papaano sa offline kaysa sa online. Kasi minsan magyayaman ka dito, magkakakotse ka dito, magkakaroon ka ng sabi, nakasakay na ako diyan. Sa Lambo, nakasakay na ako diyan. Araw nga pag namamalinggi kami. Pala katira sa Italy, 'di ba? Sa normal yung dumadaan lang sa So, medyo may changes po na konti. Mag-a-adjust kayo doon. Mas nakakabaliw sa kanila yung mga makapinoy. Tama. So, ba't ang layo ng sagutan? Emotional. Emotional Masayahin. Yun po. Yung binato kanina ni Sunny Boy, yung indirect training, kunwari parang magbabaliwa lang pero may pinapasok na topic. Emotion, negative, maganon. Malaking bagay po yun. So guys, ready na po ba kayo makita yung group chat? Yung paano? Anong gagawin natin yung mga bossing? Anong gagawin natin ngayon? I-explain. May presenter May na. presenter po. Papakita niyo paano tumatakbo. Pwede explain anong tawag dyan? Ang tawag dyan? Okay lang? Ito yung worldwide Pwedeng presentation. pakipatay yung ilaw dito, bossing.
So ito Exit yung lang po tinatawag namin na presentation sa online. Ito yung parang opisina. Dito nagdadala ng guest lahat ng mga members natin sa iba-ibang bansa, yung mga kabayan natin. So ayan, nagsisimula na siya, nag-intro na. Welcome to OFW Go Home Project. So konsepto siya. So ayan si She. Siya yung presenter. Ngayon, tapos yan, may mind setting na. Ayan. Tapos, nagbigay na siya ng signal na pwede nang mag-add ng guest tsaka ng mga client. Kung makikita nyo, ito, may mga nag-a-add na. Ayan, nag-add na si Je. Tapos, may mind setting na after this presentation, you can learn, tuturuan daw kumita ng 80 to 100,000. Ikaw man yung guest, magi-stay ka talaga. Tama ba? Tapos, ito, kung makikita nyo, pabalik po ng konti. Yung may mga pictures na mga magaganda, pababa. Magaganda. Yung magagandang pictures, kadikit po nung after this presentation, pwede ka kumita ng 80 to 100,000 pa down. Ayan. Kung makikita nyo, kuha sa Pilipinas, ito yung masarap sa mata nila. Ito yung mga bagay na namimiss nila sa Pilipinas. Kung ikaw OFW, makikita mo to, maalala mo agad yung Boracay. Tama? Pilipinas na Pilipinas yun. So, yan. Nagsasend din kami dito minsan ng pagkain. Yung mga sinasabi ni Upline BRC kanina. So, diretso tayo. Before ang presentation, napakahalaga nito, house rules. Nakalagay dito, this is a conference messaging worldwide. So, simple lang naman. Ito, walang magta-thumbs up, walang stickers, at saka mga side comments. So, ganun siya. Para yung presenter, yung pinipresent niya, tuloy-tuloy lang na nababasa nung lahat nung nandun sa loob ng chatroom. Malinaw po tayo doon? Patuloy po. Ayan, nag-start na si She. After ng, tag dito. Ayan, nag-start na si She. So, ito na mismo. Nagpakilala na. Ako yung presenter nyo ngayon. Si Cheryl. Tapos yung results niya. Nakalagay dito. Ito yung ginagawa namin kadalasan. Ito talaga yung ginagawa namin. After na magpakilala, tinatanong muna to. Ito, nakalagay, before we proceed, may I ask first your age, profession, and location. Ito, ang isa sa unang purpose nito, malaman namin, sino yung audience. Diba? Ang dami dyan. So, start na tayo. Panoorin niyo po. So, ayan, meron ng mga, diba, nag-comment, 22 online entrepreneur Philippines. Meron dito Dubai, Qatar, di ba? So iba-iba. Nanggaling na siya sa iba-iba. So na-form na kaagad. Na-gets? Alam kaagad kung ano yung karamihan ng mga guests natin. So ang dami. Alam niyo, isa sa magandang effect nito, masarap siya sa mata, nakakabaliw, parang sisel. Alam mo yun, yung tipong guest ka, o bago kang sali, makita mo yung chat room na ang daming galing sa iba-ibang bansa ang dating sa'yo. Di ba? Grabe, no? Talagang galing sa iba-ibang bansa yung mga dito, yung mga sumasali dito, yung mga guests dito. So, mas malakas lalo yung impact sa pag-convince dun sa guest natin. So, yan. Tuloy-tuloy na siya. Pangalan ng group. Tapos, mindsetting uli. Ayan, pambaliw, mga cheque. Tapos, ito na. Start na ng presentation. Ayan, pinapakilala na yung may-ari. Ayan, tapos start ka agad kami sa package. Sa package. So ito, to start with the business, simply buy our global package. Nakalagay doon. Ito yung matatanggap mo. Sa halagang 7,980, tapos may conversion sa dollar, sa US dollars. Nakalagay dito, ano yung matatanggap niya kaagad. So, bukod sa pictures, merong nilagay po ng mga text para mas madali niyang maintindihan. So, yun, no? So, ito na yung presentation. Meron yung iba, baka isipin, bakit walang product? Mas maganda i-present ka agad tong business. Di ba? Para nakafocus ka agad sila saan? Sa business, sa kitaan. So, susunod, papaano naman kumita? So, merong direct sponsoring nakalagay na dito. Peso at saka conversion sa dollars. So, yan. Tapos, naka-illustrate papaano siya kikitain. So, malinaw po. Then, susunod, meron dyan pairing commission. So, yan. Ganun ulit. Meron ulit conversion sa peso at saka sa dollars. Tapos, naka-illustrate ulit dyan, papaano ba kikitain yung match sales bonus na 1,500.
So, madali siyang intindihin. Tama ba? Susunod, eto na. Bahagyan niya na intindihan yung direct referral bonus at saka yung match sales bonus. Eto, dito lalo mapopokus yun. Mababaliw na dito yun. Bakit? Sa loob ng isang taon, yung 7,980 mo, nakalagay dito, kikita ka ng 2.5 million pesos. Baliw o baliw na baliw kaya yung guess? Oh, baliw na baliw. Kasali ba ako dyan? O, kasali ako. Tapos, pinipresent po namin yung 7 account investments. 7 heads. Kasi importante ito. Di ba? Kasi negosyo pinopromote natin, importante na makita nila yung pwede nilang ma-maximize yung mas malaki pang income na ino-offer ng company natin. No? Yung papaano kumita, tapos ano yung kapalit nung inilabas niyang 7 heads o yung pera, capital niya. Next. Kasama na dyan yung ibang benefits like scholarship. Tapos, ito yung program na pinopromote. Na kung magsi-7 heads ka, sa 8 marirecruit mo, after lang ng ilang buwan, pwede kang kumita ng 1 million kaagad. Na nangyayari naman po talaga. Diba? So, ang gandang pang-promote ng isang business. Tingin talaga nila dito big time. Susunod po. Tapos, ayan, ipapaunawa na yung 7 heads mo, na ilalabas mong 7 heads, kikita talaga ng malaki. No, yung tipong unang tingin mo pa lang malaki talaga kasi bundle-bundle na pera tapos ang naman na ATM 6 million. Gusto niyo ba 'yan? Yes. Next po. Eto na. Para malaman namin yung kung attentive pa rin yung mga guests. So tatanong na, are you ready to become a millionaire? Yes. Oo, marami na pong nag-yes. Meron ba? Di pa ako nag-yes. Ayun, marami nang nag-yes. Nakita niyo po? So, maraming nag-yes. Ayun na. Taas. So, ayan. Tapos, after nila mag-yes, di ba, nakita natin, marami pa rin attentive. Tapos, nakita, di ba, ito, nagsasend lang kami ng mga pictures at infographics po ng mga pang-test, mga success stories. Andyan picture nila, Upline J, nila New Day, yan, yung mga kumita na ng malaki. Andyan po yung background nila, magkano yung kinikita. Diba? So, ganun po siya kaganda. So, ito yung pang-closing na to. Start na siya ng closing. Tuloy-tuloy po. Tapos, idea uli. Tama naman yan. Diba? Lahat ng naging successful na tao. Tapos, ito. Oh, medyo patama na. Diba? Pang-closing na sa, hindi naman drama, pang-closing na to sa OFW. Tama, no? So, taas po. Tapos, promote ulit yung konsepto. The goal to go home for good. Kasi, syempre, pag kumita yan doon, ang goal talaga niyan, mag-go home for good na. Tama po? Yes. Diba? So, syempre, ikaw man yung nandoon, mas malakas lalo yung hatak kasi may ganitong programa. So, yan. Tapos, itong last part na to, puro closing na lang po. Then, yung pinaka-last. Yung pinaka-last po. Yan. Siyempre, gusto natin yan. Closing. Sige pa. Uy, may nag-thank you na. Thanks po, Ma'am She. So, dito, meron ba dyan yung naglalagay kami dito ng link sa mga URL po ng video na pag clinic mo, lalabas yung mga nasa YouTube. Sa mga gustong balikan yung presentation, lalabas like yung presentation ni Upline Anthony Gatchalian, di ba ni Anthony, yung 7 minutes presentation. So, yung kabuuan ng present namin na OPP, yung OPP natin, mababalikan niya, magkakaroon siya ng idea paano ba yung package, paano ba yung kitaan. Ganon. Tapos, yung fan page, pinalalike yung fan page ng ACI para makita nila kung ano pa yung mga updates doon sa mga importanteng bagay regarding doon sa online business natin. So, yun. Tapos na po. Yes. Galing. FCFS ba Pwedeng paano muna? Pa-view naman yung yung fan page ko para doon nila titingnan yung mag-join mo rin i-post men yung yung pattern para sa panagsisimula sa Facebook. Tapos yung mga training ni Sunny Boy.
Alright. Yung fan page po. Ito na ba yun? Ayan po yung fan page ko. Anong nakalagay dyan? BRZ. Ayan. Ito po, pwede nyo mga tips po pala sa negosyo, lalo sa nagsisimula. Meron po akong kaibigan na nagsusulat ng mahilig sa ganyan. Maganda po yung mga sinasabi niya. Ano nakalagay dyan? Pag nahihirapan At nabibigatan ka sa ginagawa mo, gawin mong motivation, wag mong i-emote. Walang benefit sa drama. Mga ano po to, mga basic na mga parang kasabihan niyang ginagawa para sa mga nagsisimula sa business. I-like nyo po yun, si Don Juan Richman. Marami po kayo matutunan sa kanya. Kaibigan ko po yan. Okay. Tapos ano, ay dito sa page pakitaas po. Fan page to, di ba? Dito nyo po mamaya makikita. Paki-like na lang po yan, BRZ. Ayan. Ayan, BRC. Sabihin nakalagay na BRC. Ayan, BRC lang po yan. Pakilaki, kasi dyan po namin ilalagay, i-upload yung sinasabi namin kaninang training. Saka yung basic na anong gagawin sa Facebook ko, paano ko sisimulan ang Facebook account ko. Ayan, dyan po yan. Okay, thank you, boss. Okay na? Thank you. Eto, may tanong ako dito, kanina lang, galing doon, sabi niya, hindi to. Isingit ko na lang. Yung example, busy ako ngayon sa offline. Busy ako sa hataw, sa baryo, sa munisipyo, yung mga prospect ko, pupunta ako sa lugar na ganito, Palawan. Kung magpo-focus ako sa online, hindi ba maapektuhan tong mga ginagawa ko ngayon? Example, busy ako pumunta sa mga, hindi ba maapektuhan? Ang tiningnan namin dyan, yung mas malaking magiging resulta eh. Oo. Kasi sa experience na lang namin, ito personal experience, nagkakaroon ng tinatawag na bouncing strategy. Mm-hmm. Na ang ibig sabihin nun, yung member mo sa ibang bansa na pasali mo sa online, nagre-refer yan ng mga kakilala at magkakaroon ka ng grupo offline. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Andyan yung kamag-anak nila, andyan yung mga classmate nila, Oo. na ipapamit sa'yo, na sa gusto mo, bubuo ka pa talaga ng, makakabuo ka talaga ng offline. Oo. Kasi yung mga online, yung mga napasali mo online, magpapasali talaga yan. So yun yung bouncing strategy. Dumadami talaga. Oo. So katulad sa iyo, Captain Sunny, no, nagsimula ka sa online, pero nakita ko ngayon, ang dami mo ng offliner eh. Dumami. So yun yung naging weapon mo lang para sa prospecting, magpakapal ng grupo. Siguro, isa rin yun sa tanong mo, Okay. maaapektuhan siguro kung wala kang delegation. Okay. O ako kasi katulad ko, pag lumabas ako, yung kapatid ko, iniiwan ko sa kanyang account ko. Mhm. Para continuous yung presentation, continuous, tinuruan ko na paano mag-present. Mhm. Para kahit saan ka man pumunta, yung Facebook mo open pa rin. Okay. Open pa rin sa mga inquiries, lahat-lahat. Yung Open. mga BMS, ginagawa nyo rin ba? Yung mga paano yung mga nag-online, nakapagpa, di ba? Ito kasi kagandahan, apps, yung mga training natin na BMS, di ba, report, update. Every time na nag-update kami, yung mga downline namin sa abroad, baliw na, ano ba yung BMS? So, nai-excite din sila sa Na-excite. ginagawa sa dito. Na-excite sila, up. Oo. Nagtatanong na nga, kailan po ang 9th year anniversary ng AIM Global? Magpapabook na daw sila, uwi sila. Okay. Sa mga event So, na et cetera. last may marami nag-attend sa'yo Yes po. from marami. abroad. So, ang maganda doon, kasi may pera sila eh. May budget sila para makauwi. Grabe. So, nangyayari po yun. Yung mga OFW natin sa ibang bansa, minsan hindi umuwi sa Pilipinas para sa pamilya. Actually, umuwi sa mga activity sa minsan sa training. Experience po namin yan. Ay, babalik din ako. 1 week lang ako dito. Di na uuwi ng Palawan, di na uuwi ng Bisaya. Dito lang ako sa Manila, atin lang training. Doon babalik uli siya sa Singapore, babalik siya sa Hong Kong. Humingi lang siya. May nangyayari po yun. So, kakaiba talaga. Ang nagiging entrepreneur sila mag-isip. Naging negosyante na sila mag-isip. Parang dati uuwi yan dahil may patay, may piyesta. Alam mo yun? Dati ganun, kasi payaman na talaga, makita namin parang payaman na talaga ang utak, parang iba ng level ng utak nila. Kasi dati, ang mga OFW uuwi yan dahil may binyag, may patay nga, may baryo piyesta, ganun. Pero this time, uuwi siya sa Pilipinas para sa negosyo niya. Nag-invest na ng oras sa negosyo. Galing no? So, iyon po yung, ngayon, gawin nyo naman sa mga prospect nyo sa abroad, yung mga downline nyo, dun nyo hatakin, uuwi sa Pilipinas para mag-attend ng mga training, para ma-feed lalo nung, para ma-educate sila sa business. So, okay po ba yun?
parang ano na sila. Parang ayaw na. Okay po, 2 tanong na lang. Kaya pa ba? Yes! Gusto pa ba? Yes! Gusto ba ng break? Wala na, tapusin natin to. 10 tanong na lang po to. Tiisin nyo na lang. Okay. 10,000. Tanong. Eto, nakakatawa to. Kisani Boy. Eto, pambata tong tanong. Okay lang po ba na mag full-time onliner ka tapos addict ka pa rin sa games? Mga Ragnarok saka Maganda yan, offline. Okay. Okay lang kung kumikita ka na siguro, katulad ni Ap Joseph Lim, Ap Roy Saldua, kumikita ka ng 2 million, full-time ka tapos nag-games ka. Pero ngayon, kung hindi ka pa kumikita, Hoy! May sinabi kang... Bawal yun. ay, bawal yun. Buti din nila narinig. Okay lang. Naalala niyo po, sabi ni Ap J. Lim, addict po siya sa Naruto. Yung ginawa niya, iniwan niya muna yon, nag-network. Tapos ngayon, yumaman, lumaki yung income, bumili nung series ni Naruto, tama? Ganon din gawin mo. Ngayon, kung hindi ka pa kumikita, full-time ka nga, mas mahaba pa yung oras mo sa games kaysa sa pag-online sa Facebook. Ang iba nga, mahaba pa sa YouTube. Iwanan mo muna yan. Pag kumita ka na dito na malaki, dun ka na. Mag-games ka na. Okay? Sino pa nagtanong na yan? Hindi ko lang sasabihin. Ikaw, pwede bang, ano bang dapat priority? Priority mo yung negosyo mo. Sabi nga, delayed gratification. Kasi, parang ganito. English na naman, no? Social. Anong diba? Tagalog sa delay gratification? Paano ba yun? Yung mga ano... Basta i-delay mo yung mga ano mo. delay mo yung... Mga hilig-hilig mong yan. hilig mo, Mga yung hindi pambabae naman- mo. Di ba? Tama. Mga Mga games. Mga Tama. panlalaki mong yan. Tama May yun. lalaki ka? Yung mga bisyo mo. Oo. Ganun. Ilan lalaki mo na lang Side ngayon? A, side B ako eh. Ilan lalaki mo ngayon? Marami, basta ano. Ikaw, Jay, ilan lang ba ang Dami babae kami mo ngayon? Isa lang. Isa lang. Talaga. Bookingan Dalawa to. pala. Talaga. Mm. Sige. Ikaw. Ako. Ito na lang pa, magandang tanong. Nung nag-focus kayo sa online, ano mga sinacrifice nyo? Sa online. Yung puyat talaga. So, yun yung normal. Puyat kasi, karamihan na nakakausap namin, magkaiba talaga ng oras. Ang malaking market, Middle East, saka Europe, lahat yung malaking market. Di ba? Okay. Amerika, Canada. So, iba yung oras nila sa oras natin. So, andyan pa rin yung nagsiserve tayo sa offline sa existing group natin. Tapos, yung dinagdag natin na market. Sabi nga, kung dating 8 hours ka natutulog, tulog ka ng 3 hours, 4 hours, okay na yun. Kasi maganda naman, pagkagising mo, kahit pupungas-pungas ka, mag-OPP ka na mag-OPP sa online, pwede pa rin. Okay lang. Tama? So, ang una na sacrifice talaga namin, yung oras. Oo. Tapos, may mga bagay, kagaya yung panonood ng TV. Kung manood ka ng TV, mag-online ka na lang. Di ba kung nagsisimula ka, kung ngayon ka pala magsisimula, aralin mo na. So, ganun yung ginawa namin. Imbis na manood kami ng TV, talagang sinet aside na namin. Sinacrifice muna namin. Sabi niya kanina, kung yumaman ka na, milyonaryo ka, di balikan mo. Tama. Di ba? So, pwede naman yun. So, ganun yung ginawa namin. Balikan mo, bili ka ng TV. Bawat kanto may BTV. TV, tama? Ay, may TV pala. Pag may TV. Natutulog ka na lang, may TV. Nagsashower ka, may TV. Yun, bawing-bawi ka na Grabe. Ginawa. Gusto mo, di ba? Okay, magpatayo ng home theater, mga ganun, sariling sine sa lahat bahay. may TV. Di ba? Sa Inidoro, may TV. Ba, ganun ba? O ikaw, ano ba na-sacrifice mo? Paano? Yung muna, yung trabaho ko talaga, sinacrifice ko, iniwanan ko. Okay. Kasi sabi ko, ang ganda-ganda ng online. May napajoin ako. Tapos, nasasayangan ako sa mga tao na nakakausap ko, nag-on and off. Kasi may work nga eh. Pag break time ko, kakausapin ko naman ulit. Sabi ko, nag-decide talaga ako, pinapili ako ng boss ko. Pinatawag ako, Sunny Boy, nag-networking ka daw. Ngayon, papipiliin kita. Magstay ka pa ba sa kumpanya o networking? Ay, hindi na ako nag-isip up. Networking po. Kinabukasan, pasa ako ng ano. Kumusta naman yung boss mo ngayon? Friend kami. Hindi mo Nagla-like. Like that, man. Like that. Nagla-like sa Facebook. Talaga? Oo, nilalike niya. Oo. Proud siya. Proud siya. Oo. Diba? Ikaw, Jay, anong na-sacrifice mo? Time. Taka yung apps. Para inulit lang, Tama eh. Time. Tapos apps, yung mga offliners mo na leaders na
pasaway. Kasi syempre, di ba, kung Sinacrifice mo sila. ay makinig eh. So, kailangan mag-direct, kailangan, di ba, kailangan mag-build ng another group. So, yun, nag-focus online, lumaki. So yung kapatid mo, pasaway. Online pa rin naman Online siya. na. Anyway, joke lang. Okay. Wala. Kulitan na lang tayo dito. Ayun, meron pa mga tanong-tanong dito pero halos para-pareho na lang eh. Okay. Pero gusto ko pang magtanong eh. Gusto niyo pa bang matuto? Kasi ang dami pang mahugot. Kasi makita mo, mamaya-maya may binabato. Ano po? Kasi gano'n lang din, hindi na informal training to eh. Hindi siya yung parang ito. Saka I do believe, pag ganito ang setup ng training, mas relax ka, mas nag-i-enjoy ka, na-entertain ka, tapos na-educate ka pa unti-unti. Alam mo, sabi ng mentor ko, pag mga training daw, hindi mo naman kailangan i-absorb lahat. Kasi pag too much na, loaded na utak mo, wala ka na mga gamit dyan. Diba? Pag too much sa isang bagay, hindi na healthy. Unhealthy na. Sabing parang kumain ka ng marami, kahit masarap kinain mo, tapon lang din lahat yan. Tama po. Sabi nga, makakuha ka lang daw ng 3 hanggang 5 kaalaman. Okay na yun. Tama po. O, ganun lang dapat. So, May YouTube. ang maganda nito, may YouTube pa. So, pwede nyo i-review. So, hindi lang 3 hanggang 5 ang kaalaman makukuha nyo po. Baka lahat. Anyway, guys, parang ano lang yan. Ako po, biktima po ako ng kidnap sa network marketing. Nandinala po ako ng professor ko sa Airlink diyan sa may somewhere in Green Hills. Sumama lang po kasi bagsak po ako ang isang subject ko sa propeller. Diba? Bagsak ako kaya sumama sa kanya. Basta sinaksak na lang ako doon sa ganito karaming tao na hindi ko alam kung bakit nila tapos biglang negosyo. Pero paulit-ulit ginawa dahil nga ano ba mayroon hindi ko maintindihan. Doon po nag-open yung utak ko sa business, sa network marketing. Then, nagpapasalamat po ako dahil kidnap ako. So, same lang din po yan. Minsan, yung mga pwedeng gawan mo ng ganun, parang ayaw. Pero yun ang nagiging way para maging madala mo siya dun sa positive na bagay. Sometimes kasi yung ayaw mo talaga, di ba? Isang bagay, akala mo na ayaw mo, pero dun ka pala yayaman eh. Kasi ito, kung pinakita to sa akin ng apply ko na proper way, eto Roy, ito gagawin nyo, ganito, attend ka seminar, may mga tao doon, mabaho, may produkto, malamang ayaw ko sa networking at malamang hindi ako ang top 1 yun ng M Global. So, nagpapasalamat po ako sa upline ko, nagpapasalamat ako sa nagkidnap, sa kidnap effect. Ano ba tawag doon? Kidnap technique na yan. Dahil sa kidnap technique na yan, white lies na ginamit para sa akin, wala po ako dito sa harapan nyo. So kung pwede po, may mga upline kayo dyan katabi, pasalamatan nyo. Kung ano-anong way ang ginamit sa inyo, alam ko, hindi lahat na pumunta dito, gusto nyo. Yung ibang pumunta dito, ayaw nyo. Tama hindi? Pero may na-benefits po ba kayo? Natuwa po ba kayo? Natuto po ba kayo? Lumawag ba pag-iisip nyo? Lumaki ba pag-asa nyo? And that noise, guys, thank you very much and happy networking. Kita-kita po sa susunod. Mayroon po kami sunod sa Laguna. December 20, Summer and Calamba. Sa mga taga Laguna po, abangan nyo kami doon. Q&A with online master with ang mga pogi kong guests. Pwede pong palapakan natin si Chris Tamayo. Of course, Engineer Jay Ferrer. And of course, Sunny Boy, the captain. Okay, thank you very much po. We love you. Thank you. Happy networking.